Hi, good day. So again, this is Jeopard and this is episode 5 for this podcast, no? And bago ko lang introduce yung ating interview for today, ako mismo ay siguro pangatlong beses ko itong kinakabahan ako kung paano ko siya i-interview. Pero one back story lang, kinakabahan din siya. Sabi ko, ay, hinahangaan kita. So hindi, wag na natin patagalin. Ang Vice President Internal ng Pamana, ang head ng Zion, and naging teacher namin sa FITS. Also our ninong. First time ko siyang nakita. Actually, narinig ko eh. Sabi ko, sino yung nagpipreach siya ng gusto namin siyang mas makilala ng lubusan, kaya kami nag-FITS. So, ladies and gentlemen, let us welcome Tatay Mike. Tatay Mike, kamusta po kayo? Magandang gabi sa iyo, anak. Sa biyaya ng Diyos, mabuti naman, maayos, at kinakabahan. Parehas po. Actually, parehas po. Kinakabahan. Oo. Bishop Mike, para at least hindi ko na nabigay sa inyo tong question na to, and isa lang yung question na nakahanda sa akin. Ano Mm-mm. yun? Sino si Bishop Mike pag wala siya sa loob ng church niya? Okay. Ako, pag wala ko sa loob ng church, si Bishop Mike ay isang lolo. Naghahatid Mm. sundo sa mga apo at naghahatid na rin sa mga anak paminsan-minsan. Of course, pag ako tatanungin mo, pag nandito na ako sa bahay, naglalaba ako. Nagpaplansya ako. Ayan. So, wag mo lang ako paglulutuin ha kasi masisira ang ulam at walang kakain. Yes. Pero um, uh, I love doing things na kung saan ay nakakapagbigay ng saya sa ninang mo. Of Uy. course, yung tumutulong ako, naglilinis sa bahay. Ayan. And of course, importante din yung talagang noon pa man kahit bago kami naglalaba talaga ako. Oo, sanay ako maglaba talaga. Mas gusto ko maglaba kaysa magluto. Oo, yun. Magkabaliktad po tayo, Ninong, no? Ako naman, gusto kong magluto, gusto kong maghugas ng pinggan. Ayaw na ayaw ko maglaba. Ay, hindi gusto ko. Mas Magkaiba, gusto. magkaiba. Oo. Nabanggit niyo po, lolo po kayo, no? Parang, ako gusto namin din papunta doon ni Shanine na maging lola, maging lolo. Pero, pwede niyo po ba kaming parang bigyan ng quick highlight, paano niyo po ni-ready yung sarili niyo sa pagiging lolo? Or ni-ready niyo po ba siya? Or hindi kayo Actually, nag-ready? kasi nga sa panganay lang yun, nasa kinakapatid na panganay. Actually, hindi nga kami naka-ready during that time. Mm. Pero ako, sabi nga nila sa kasabihan, hindi pa nararanasan ni papa at mama mo yan, mas masarap maging lolo kaysa maging papa at mama. Mm. Iba talaga, iba. Kasi pagka naging lolo ka na, lahat kayo, kami may mga rules kami sa inyo, huwag niyong gagawin ito, huwag niyong gagawin yan. Mm. Pero pagka si apo na, ang mga apo na, walang rules. Kaya Mm. sabi nga ng mga kinakapatid mo, bakit gano'n? Nung kami, bawal ito, wag yan. Pero bakit sila? Sabi ko, wag na kayo magsalita. Hindi naman kayo apo, mga anak kayo. Kaya ah, masarap ang maging lolo. Wow. Though minsan very challenging kasi iba yung mararamdaman mo kapag magkasakit, nilagnat yung apo kumpara sa nilalagnat yung mga anak. Mm. Mas worried ka Mm. kapag ka ang mga apo ang nagkakasakit. Tapos ako, I'll make sure na pag wala akong commitment, ako ang maghahatid, ako magsusundo, ako magpapakain sa mga apo. Wow, wow. Yun. Parang nakikita ko po, Ninong, talagang family first yung inuuna nyo, no? Parang apo muna, anak muna, Hmm. asawa muna. Kasi siguro 2 minutes pa lang to usapan natin, nabanggit nyo na po si Ninang, Hmm. nabanggit nyo na po yung apo, yung anak, and all. Paano nyo po yun binabalance bilang kayo po ang bishop ng inyong organization? Paano nyo po binabalance ang family at the same time ang simbahan? Actually, anak, nung mga bago pa lang sa ministry, napakahirap. Mm. Kasi mas marami akong time kaysa labas. At naiwan palagi si nanay mo at ang mga bata. Alam mo, there were times na lahat sila gumraduate with honors yan, high honors. Hindi ako nakaka-attend sa mga graduation nila. At talagang lungkot na lungkot
ako ng mga panahon na yan, sa bagay nagsisimula pa lang tayo, palago pa lang at palaki ang ministry. Mm. Pero dumating sa time na, yun na nga, nung dumating na ako sa mga apo, I'll make sure na kapag may recognition at graduation sa kinder, sa daycare, sa elementary at saka sa high school, sisiguraduhin kong nandoon ako. Sa katotohanan, anak ko, talagang natuto na ako. Mm. Natuto ako kasi sabi ko nga, pagdating ng araw, ito naman ang katotohanan ang mga members naman natin they come and go, di ba? Yeah. At ang katotohanan sa ministry, hindi naman tayo permanent eh. Mm. Hindi naman tayo eternal eh. Hindi Yes. naman tayo, di ba? So, pagdating ng oras, ang talagang mag-aasikaso at makakasama mo yung family. So, nung lumipas na tayo, dumating tayo sa ganitong panahon after 37 years in the ministry, mas natututunan kong bigyan ng panahon ng pamilya. Mm. Sisiguraduhin ko talaga. Every Sunday night, hindi pwedeng hindi kami lalabas. Oh, Pero wow. lang pag may commitment ako outside Pangasinan Metro Manila or other towns and country, yan. Pero every Sunday, sisiguraduhin namin na lalabas kami, kakain kami, no cellphone. Wow. Kakain lang kami, mamamasyal kami. And pag hindi available lang Sunday, sisiguraduhin ko ng ordinary days, pag nakauwi na sila, siguraduhin ko kahit na mga bago mag-closing ang SM, yan, doon na kami magko-closing, kakain kami, magtatawanan kami. Oh, wow. So, importante anak, importante talaga ang family. Hindi lang ang bonding, pati yung may mga pagkakataon kasi na parang may boundaries tayo eh. Yung mga anak hindi makapagsalita. Ewan ko lang kung naranasan nyo. Basta, kumain kayo, kumain lang. Mm. Yung gano'n, di ba? Kami hindi, kahit kumakain, nagtatawanan, nagkukwentuhan. At yan yung binibuild up namin. Pero dumarating din sa time, anak, na makikita nila yung aking yung kalendaryo. Puno. Nahiya sila anak kasi hanggang likod eh. Mm. Hanggang likod yung kalendaryo. Tapos biglang yung isang anak ko, si Pastor Hana, Mm. saan kaya kami pwedeng sumingit dito? Tatanungin niya palagi. May mga ganong pagkakataon. At least maganda po yung relationship na ganun, no? Yung sila na mismo yung nagtatanong na, saan kami singit dito? Kasi other family, parang okay lang kahit wala kami dyan. May sarili lang kaming buhay. Kailan po yung turning point na ganun siya, Ninong, na ministry, tapos parang kailan yung time na napapos kayo, tapos, teka lang, parang kailangan ko unahin yung family ko, ah. Kasi anak, lagi kami nag-uusap ni Ninang mo. Mm. Though meron kami pinag-uusapan na minsan na sabihin namin dalawa pagdating ng araw tayo na lang ang maiiwan, yung Mm. mga yan. Alam mo naman yung mga kinakapatid mo, puro mga babae lahat yun eh. Yes, yes, yes. Apat na babae yun eh. Iwanan tayo ng mga yan, sasama sila sa mga asawa na tayo din ang may iwan at magsasama. Opo. Pero sabi nga namin, oo, darating tayo sa punto na yun. Pero bago tayo dumating sa punto na yun, kailangan i-maximize na natin yung time. We need to spend not just much of our time, more of our time with them. Mm. Minsan, dumating ako sa punto, anak, na na parang sabi ko, wala naman ang kailangan patunayan sa ministry. Sabi ko, ang dami kami ni nanay mo, dami naming binuhos sa ministry. Mm. Pero kailan namin ibubuhos yung time namin na talagang kung ang mga kayo, katulad ninyo, ang mga henerasyon niyo, bilib na bilib kayo sa amin, nakakatakot naman darating ang oras na bilib kayo sa amin, tapos yung mga anak namin hindi bilib na bilib sa amin. Mm. Actually, anak, na-encourage nga ako personally, nagkaroon ako ng turning point kasi yung sinasabi mong turning point, yung mga anak ko sinasabi nila, Papa, kayo ang tinitingnan namin, kayo ni Mama. At alam mo kasi isa pa lang naman na may asawa yung panganay. Mm. Dumating sa punto na nawala siya, syempre kasama niya na yung mga anak niya, yung isang anak, yung panganay sa amin lumaki eh. At sabi ng mga anak ko, ayaw na rin namin mag-asawa kasi pag mag-aasawa kami, hindi na kami makakasama sa paglabas-labas. Alam mo, yung kinakapatid mo, si Pastora Hana, sabi niya, kahit hindi ako mag-asawa, basta maglilingkod ako, paglilingkuran ko, kaya sabi naman namin ni nanay mo, hindi po pwede yan. Yung Mm. may encourage ka, kasi yung mga bata, sa salitang, sa worldly, mindset, idol ka namin. Mm. Idol namin kayo. Oh, wow. Kaya kung ano yung ginagawa ninyo, gagawin namin. Mm. So, ganun anak, dumating ako sa time na, hindi na ata maganda. Medyo na tayo sa labas, kilala tayo. Minsan nga nagugulat ako anak kami ni nanay mo. Kahit si nanay mo nagugulat, naglalakad kami sa labas, bigla na lang may magmamano. Tatanungin ko. Minsan nagtataka ako sasabihin ni nanay mo, kilala mo yun? Hindi ko alam, basta nagmano na lang. May mga ganon. Pati yung mga kapatid mo, sasabihin nila, kilala mo yung papa?
Hindi, sabi nila, ay nako papa, hindi ka talaga pwede magano kasi kahit saan ka pumunta may nakakakilala sa'yo. Mga ganun, ano ba anak ko, mga ganun. Ako natutuwa ako no kasi one of our conversation, I think na-remember ko to sa Baguio tayo no, yung Mm. ano yung pinaka-greatest regrets ng mga tatay-tatayan namin ay yung hindi sila nakapag-spend time dun sa family nila. Yung time na yon tay na nag-spend time na kayo sa family nyo, pwede ko bang matanong po sa inyo kung paano nyo na po nilalagay sa schedule nyo yung family nyo? Ano ba siya? Priority, highly priority, pag nakaset na yung date, bawal nang tanggalin, parang kahit ano pang importante dyan, pwede ko ba may malaman tayo? Honestly, anak, pinaka-priority, anak. Pinaka-priority. Wow, wow, wow. Ang ministry naman, anak, ano, it doesn't mean na nag-tear down ka, tumanggi ka, eh, hindi ibig sabihin, eh, hindi mo na pinapahalaga ng ministry. Opo. Remember that our family is our first ministry. Our family is our model. Hmm. And at the same time, how can we minister to the people if sa ating family hindi tayo makapag-minister ng maayos? Hmm. Alam mo, dumating din kami sa punto, anak, na ano eh, nung nagsusundo-sundo. Ewan ko naranasan ni papa mo yan. Pagbibihisin ng maaga, maligo na kayo ng maaga. Opo. Pagkatapos sasakay sa sasakyan, may dadaanan tayo. Tapos Opo. yung dadaanan mo hindi pa nakakaligo. Tapos sabihin, Hmm. "Oh, sige, mag-aantay kami, ganun, ganun." Yung mga kinakapatid mo, hindi na sila kumikibo eh. Pero dumating sa time, nagkaroon kami ng conversation, talagang open talaga sila. Papa, you're unfair. Hmm. Kami, ginigising mo kami ng maaga para lang magsundo. At yung susunduin natin, hindi pa nga nakakaayos, aantayin pa nating maligo. Bakit kami? Ano ba ang pagkakaiba namin sa kanila? Yeah. Dumating sa puntong ganun, anak. Pero natutunan ko habang tumatagal ka na anak at nagmamatured ka, kagaya namin na lolo na or ganun, marirealize mo eh, parang babalikan mo isang araw na nanghinayang ka pero hindi pa pala huli ang lahat. Hindi pa huli ang lahat. Kaya pag nag sila, nak, pwede ba, ang mga kinakapatid mo, hindi naman ano yan eh. Minsan nga ang gusto nila yung sa tabing dagat lang, Hmm. tampis-tampisaw lang, yung makita mo sila na ano, masaya na sila. Tapos kakain kami sa turo-turo. Hmm. Hindi yan sila mahilig sa mga restaurant. Nagtataka nga ako sa mga anak ko pag dinala mo sa mga magagandang restaurant. Hindi, kumakain sila pero hindi ganun kano. Pero pag dinala mo sila sa mga gilid ng dagat, sa mga boulevard, mga ganun, tuwan-tuwa sila kahit fishbowl lang. Basta Opo. kasama. Tapos, magpapasalamat sila. Napaka-appreciative nila. Thank you, Papa. Thank you, Mama. Sino ba naman ang hindi ma-encourage ng ganun? Tama po. Opo. Ako naniniwala ko, Bishop, na ang date ay hindi kailangan bongga. Pero minsan pwede Yes. din yun. Ang mahalaga dun kung sino yung kasama mo. Kung sino yung Mm. kausap mo. Kasi kahit mamahalin yan, kung di naman kayo nag-uusap, wala rin Yes, kwenta yes. eh. Oo. So, Oo. Bishop, gaano kahalaga ang communication or pakikipag-conversation sa asawa nyo, sa anak nyo? Gaano siya kahalaga at gaano nyo siya sorry, how often you do it doon sa inyong family members? Pag, sa lahat ng pagkakataon, anak, pag kumakain kami, kamustahan. Although, may time talaga kailangan manahimik muna, kumain muna tayo. May mga ganong senaryo eh. Sino po nag-start? Pero may mga, Sino po yes, nag-start may doon? mga pagkakataon kahit na nasa sasakyan kami, Hmm. nag-uusap kami. O anak, kamusta? O apo, anong ano? Doon, meron akong isang apo na yung panganay kong apo, hindi siya masalita. Hindi siya masalita. Yung bunsong apo, yun, masalita yun, mga ganon. Kwentuhan kami, tapos tawanan, ganon. So, lahat ng pagkakataon, kahit na halimbawa, kumakain na kami, o ano, masarap ba? Mga ganon. Kulang pa ba? Mga ganon. So, sa lahat ng pagkakataon, anak, sa lahat ng pagkakataon, saka kami, nasanay din ang mga anak ko na pag umaalis yan, nag-I love you kami sa isa't isa. Inahag namin, talagang sinisigurado namin. Although ako bilang tatay, minsan nga nahiya na ako kasi yung mga anak ko mahilig yumakap yung mga yun. O, ako na nga lang nahiya eh. Siyempre, mga dalaga na eh, di ba? Pero, siyempre, tuwan-tuwa ako na kahit na ganoon, sa kanilang edad na ganoon, eh, nagagawa pa rin nilang yumakap sa mga magulang nila. Mm, mm. Alam mo naman tayo mga macho eh. Bless. Ganun lang, hanggang ganun lang eh. Bless. Yung ganun. Tapos hindi yung, ano, di ba, nasanay. Kaya, lalo na yung bunso ko, napakalambing nun. Ah, Talagang kahit na ano, ayaw niya ng bless, yayakap yun. Tapos mm. mag-I love you yun.
Yun ang pinapractice namin. Every day, we make sure na pag umalis yan, papasok sa trabaho, sa eskwelahan, hindi nawawala yan. Mag-ingat, anak, I love you, mga ganun. Ako, Bishop, nakikita ko naman sa inyo yung other side ng Bishop na hindi namin nakikita. Kasi ang nakikita namin, nagtuturo. Pag nagtuturo, nakatindig talaga. Tapos, aral yung tinuro. Talagang alam mong hindi siya basta-basta niluto eh. And dito nakikita ko yung sweet side naman ng isang Bishop tatay, kaibigan, nakikipag-usap. Paano niyo po yun, parang tinatranslate na tatay ako ngayon, pero paano rin po kayo nagiging tatay sa ibang pamilya naman po? Alam mo anak, sa church, hindi lang naman ako close sa mga anak ko, pati sa mga leaders. Bilang founding president at founding pastor ng Central Church, ano yung turing ko sa mga leaders at saka sa pamilya, Mm, katulad ng pagturing ko yeah. sa mga anak. Alam mo, dumarating ngayon time, pati nga yung mga magulang eh. May mga ibang mga anak na, ay nako, ikaw na nga ang bahala dyan, magdisiplina sa mga yan. Mga ganun sila. Oo, may mga ganun punto. Kaya minsan, ako naranasan ko anak na na may mga young people tayo na hindi sila ganun kaano pa. Dumating sila sa process na nagkaroon ng mga problem, na-involve sa gang. Alam mo Mm. naman, anak, formerly gangster din ako. Di Mm. ba? Na-involve sila sa gang. Tapos nagki-create ng problem sa university. Dumating yung time na hindi na ayaw na pumunta ng mga magulang eh. Ako Mm. na ang pupunta. Ako na ang pupunta. At talagang ako na yung tatayong magulang. Meron akong isang instance na isang young people na gangster. Alam mo ba ang binangga niya? Mga prominenteng anak ng politiko dito malapit sa amin. Mm. At talagang binantaan talaga. So, wala akong choice. Ayaw pumunta ng mga magulang. Mga members, mga leaders din natin. Sabi nila, hindi namin kayang umarap. Alam mo, marap kami kasama ng mga galit na mga magulang, na mga prominenteng magulang. Sabi ko sa kanila, in behalf doon sa bata, sabi ko, kung ano man ang naging kasalanan niya, sabi niya, inaako ko na. Nagulat sila eh. Nagulat sila. Bakit mo inaako? Hindi naman ikaw magulang. Opo. Pero para na rin ako magulang yan. Bilang tatay niya at bilang pastor, ipinagkatiwala din sa akin. Mm. Alam mo, ididemanda na yung bata. Hindi sana makakagraduate. Mm. Mataas pa naman ang makaka-receive pa naman ng high honor. Na ako na mismo nakiusap sa dean, sa president, sabi ko, I'll take all the responsibility. Kung ano man sa susunod, sa pagkakataon ulit, ako ang ikulong ninyo. Ako ang parusahan ninyo, wag yung bata. Alam mo, yun din yung naging turning point ng bata. Nakatapos yung bata. Oh. Katapos, ako kasi anak, kaya kong itaya yung buhay ko, hindi lang sa pamilya ko, kundi sa pamilya ng Diyos. Kasi di ba, yun ang sabi ng John, sabi ni Jesus, ang tunay na pastor. Talagang itataya niya ang buhay niya. In general, hindi lang yon sa pamilya, maging sa kanyang mga tupa na Yeah. ipinagkatiwala sa atin. So ganun anak, I treated them as sons and daughters. That's why sinasabi ko sa kanila palagi, hey son, hey daughter, ganun kami, kaya ang tawag sa akin sa church hindi bishop, Mm. tatay, amang. Mm. Minsan sa ibang organization, pops. Pops, Pops, sabi ko, wag naman, baka mga popsicle ang dating, sabi kong ganun eh. sabi Oo. po ni Sa iba naman, dads. Ganun. kami po ni Shannon ay Papi si Jay. Mahal din. Hmm. Kami po ni Shannon ay Papi si Jay. So, Oo nasanay. nga. Ninong na yung pinapractice namin for since January kasi Oo, oo. naging po namin kayo. Ako na-amaze ako dun sa inako nyo yung responsibilidad. Bishop, hindi po lahat ng leader ay umaako ng responsibilidad, especially hindi nila kasalanan yung bagay na yun. And ano pong reason nyo? Ba't nyo po aakuhin yung isang responsibilidad na hindi naman sa inyo? And, Kasi anak, hindi po, oo, Bishop. ang buhay ko kasi dati, palaboy ako eh, patapon ako eh. Mm. Kahit lumaki din ako sa isang prominenteng pamilya, bata pa ako at the age of 8, ano na, 8 to 10, ano na ako, independent na ako eh. Naging gangster kasi ako at namuhay na kung sino-sinong nakasama at nasanay ako talagang magulo. Sanay ako sa gulo. Pero nakakilala ko sa Panginoon, dala-dala ko pa rin hindi yung pagiging magulo, dala-dala ko pa rin yung attitude. Alam mo, pag gangster ka, walang iwanan yan eh. Hanggang kamatayan yan eh. So, nung naging pastor ako,
yun din yung aking pinaka ano sa sarili ko. Sabi ko, pag binigyan ako ng Panginoon ng pagkakatiwalang mga tao, mamahalin ko sila, ipaglalaban ko sila. Kagaya ng ginawa ng Panginoon, handa siyang mag-alay ng buhay para sa kanyang mga tupa. Although alam mo yan, pastor ka rin, pastor din si Papa mo, na hindi lahat ng tupa karapat dapat ipaglaban eh. Kasi Mm. maraming may tupak eh. Di ba? Hindi yan tupak, may tupak. Pero no True. choice tayo eh. Tupa pa rin ang Lord yan. Kahit may tupak yan, ipaglalaban mo pa rin, mamahalin mo pa rin. Kasi pag hindi mo pinaglaban, sino ang magtatanggol sa kanila? Lalo na yung mga dito sa church, marami kami dito sa ano eh, mga broken family. Yung mga father at saka mother, may mga pamilya na lumaki sila. And some of them are addict, naging addict talaga na nakakilala sa Panginoon. Ito tinututukan natin. Talagang natuto sila hanggang sa naging professional sila. Mm. Nakita rin yung kahalagahan ng pagiging ama natin sa kanila. Kaya yung mga anak ko, sabi nila, Papa, lagi nilang sinasabi, oh, akala ko ba pagtatanggol mo sa ganito? Minsan dumarating tayo sa panahon na talagang punong-puno na rin tayo eh. Buti na lang dyan yung mga bata eh. Papa, sabi mo, ano, pagtatanggol, oo nga eh. Oo nga, sabi kong ganun. Andyan din sila para i-remind ako na ito nga, pinagtanggol mo, tapos si ganito, hindi ganyan. So ako anak, I am willing to offer my life. Of course, una kay Lord, pangalawa sa mga binigay ng Lord na tao sa atin. Tao ng Panginoon yan. We will be responsible and accountable sa Panginoon pag hindi natin inalagaan yan. O, kahit na sino pa sila, kahit na ano pa sila, no choice tayo. No choice tayo. Wow. Bishop, another question is, kailan kayo titigil? Nabanggit niyo po kanina eh, parang kahit may topak, yung tupa, Hmm. pagtatanggol ko pa rin. When is the time or what is the reason na titigil po kayo na ipagtanggol yung isang tao? Dahil, ay hindi ko alam eh kung paano, parang when is the time na titigil kayong ipagtanggol sila? Of course, hindi ako titigil hanggat buhay ako, hanggat kaya ko. Siguro, titigil, technically, titigil lang siya kapag yung pinagtatanggol mo na, siya na yung lalayo. Mm, Doon lang. Alam nga naman, hahabulin mo pa siya, di ba? mm, Ginawa mong lahat, you did your best, mm. you sacrifice everything, yung life mo, yung effort mo, yung strength mo, gagawin mo ang lahat, pero anong magagawa natin? Kasi meron talagang ganun, alam mo naman yan, San eh. Meron talagang mga ganun na talagang minsan hindi lang matigas ang ulo, sobrang tigas ng ulo. Mas matigas pa sa bakal. Pero kahit na anong gawin mo, ako paniwala ko kasi San, ano eh, kahit lumayo yan, hindi pa rin ako titigil sa prayer. Mm. Mawala man yan. Kasi naniniwala ako, marami akong cases na ganyan. Hindi ako tumigil sa panalangin. Nawala sila taon, pero binalik din sila ng Panginoon. Wow, wow, wow. Binalik din sila. And then, sasabihin nila sa akin, alam mo, Tay, na-realize ko lahat ng sinabi mo noon. Mm. Sana nakinig ako sa'yo noon. Okay, paano kung hinintuan ko na anak? Opo. Paano kung tumigil na ako? Di wala rin, sayang, useless, di ba? Mm. So yun anak, hindi ako titigil. Maliban na lang kung Balik. lumayo sa akin at nawala ng tuluyan na hindi ko na nakita. Ah, maganda 'yun na narinig ko siya. Kasi doon natin nakikita na teka lang, meron din palang time to stop and to focus sa ibang tao kasi isang tao lang din po tayo, 'di ba, Bishop, na hindi lahat Yes, din yes. nating Oh. alagaan and may mga tao na pag lumayo, okay lang, mahal din naman yun ni Lord eh. Si Lord din naman yung nasasaktan din po ba kayo sa ganun, Bishop? If yes, feeling ko naman yes yung sagot nyo eh. Paano po kayo nagko-cope up doon sa sakit na yon bilang si Tatay Mike? Wala, ang gagawin ko lang anak, iko-comfort ko yung sarili ko na hindi nagtatapos ang lahat ng yan. Hindi pa tapos si Lord. Hindi pa tapos si Lord sa kanila. Alam mo anak, makwento ko lang sandali, there was a time na may mga members kami na ngayon ay mga ano na sila, may mga asawa na mga gangster. Dito sa lugar dati namin, isa sa pinakamagulong lugar, Mm. isang barangay. Kasi boundary kami ng Ordaneta at saka Binalonan eh. So yung pinakadulo niyan, kaming nasa Binalonan at saka Ordaneta, laging may mga gang na nag-aawayan eh. Opo. Alam mo na, there was a time na na tinatawag ako ng mga magulang, nag-aaway na talaga, nag-iitakan, nagsasaksakan na. So lulusob ako.
Si nanay mo, takot na takot. Yung mga ibang members, takot na takot. Alam mo, nasa gitna ako ng ano, nag-aaway, nagbabanggaan, nagtatagaan. Nung sasaksakin na ako ng isang gangster, sumigaw yung isang gangster na, "Oy, wag mong saksakin yan. Si pastor yan. Mm. Si pastor yan." Pero mo, umaawat ka. Sabi ko, tumigil na kayo. Sabi ko gano'n. Talagang tinataya ko yung buhay ko. And there was a time yung barangay namin, grabe. Yung pinaka-leader ng barangay noon, punong barangay, sabi niya kahit na hindi na kayo pumasok sa school, sagot ko na kayo. Yung mga member ko, karamihan sa kanila, Opo. sabi nila, tay, hindi na daw kami papasok, sagot na kami ni Kapitan, ganito, ganito. Mm. Na nabanggit ko na, sabi ko, hindi pwede yan. Pinuntahan ko yung punong barangay, sabi ko. Kung ikaw kaya mong konsultahin ng mga ito, ako hindi pwede. Hanggat nasa puder ko sila, hanggat nasa church ko sila, ipaglalaban ko sila. Sabi sa akin ng pinaka-punong barangay, ang tapang mo ha, dayo ka lang. Oh, dayo ako. Pero akong dayo na kaya kong itaya yung buhay ko sa kanila. Ikaw ba kaya mong itaya? Yung kinabukasan nila, yung pag-aaral nila, kaya mo ba silang bigyan ng maayos na kinabukasan? Pero alam mo, later, naging best friend ko rin yung kapitan. Oo, sabi niya, maprinsipyo ka. Sabi ko, oo. Oo, sabi ko ganun. Ah, sabi ko, leader tayo. Mm. Dapat ang leader nagbibigay ng direksyon. Ang Mm. leader nagtuturo ng maayos at nagbibigay ng magandang kinabukasan sa kanyang mga nasasakupan. Anong legacy ang iiwan natin sa kanila? Yeah. So, leader ng gang din yun. Kaya nagkasundo kami. Sabi niya gano'n, ayusin natin. Nagkaroon ng breakthrough yung barangay namin. Na tumigil yung mga gang war, tumigil dahil doon. Grabe. Ano, papatayin na no? Parang, hindi ko ma-imagine kung paano nangyari, pero isa sa nakikita ko, yung sinasabi niyo po na willing yung ibigay yung buhay niyo. By experience, hindi pa kayo Christian, nangyayari na siya eh. Para po siyang ano tuloy, binigay na skills or di kaya binigay na strength sa inyo na kaya mong ipagtanggol yung... Bishop, balik ako doon sa sinasabi niyo, kino-comfort niyo yung sarili niyo pag Yes, anak. Yes. nasaktan kayo. I will ask this because we need this one. Because we always know that those people na mas ahead sa amin, kayo pong mga tatay namin, parang we always see na, uy, wow, laging malakas, laging magaling, laging ready. Paano niyo po kino-comfort yung sarili niyo? Gaano siya katagal? Una, anak, hindi ako iyakin. Pero nung naging pastor ako, natuto ako maging iyakin. Umiiyak lang ako, anak. There was a time na pumupunta ako sa bukid. Sumisigaw lang ako. Sumisigaw, umiiyak ako. Tapos nag-pray ako, nanalangin ako. Tapos, kasi nagkaroon ako ng nervous breakdown eh. Karoon ako ng emotional breakdown sa dami, anak, ng mga pinagtatanggol natin, sa dami ng mga inaalagaan natin na mababait, kabaliktaran, pati mga magulang sinusukuan na. Grabe. O sabi ko, bakit ba ako napunta rito? Sabi kong ganun, ano ba ang purpose ni Lord? Bakit ito ang mga binigay niya sa akin? Pwede naman ako mag-win ng mga professionals. Ano po? Di ba? Dahil professional naman ako. Po. Bakit pinagtsatsagaan ko itong mga gangster? Bakit pinagtsatsagaan ko itong mga patapon? Hmm. Bakit pinagtsatsagaan ko itong mga ayaw na ng magulang na umuwi man sila o hindi, kahit mamatay na sila, walang pakialam? Doon ako tinawag ni Lord eh. Kasi doon yun yung dati kong buhay eh. And then the Lord reminded me, hey, tandaan mo, galing ka dyan. Hmm. Galing ka dyan. Huwag mong kakalimutan yan. Inahon kita mula dyan. Hindi ba pwedeng tulungan mo rin sila kung paanong inahon kita? Ganon din ang gagawin. So anak, umiiyak lang ako. Minsan sinasabi ko kay nanay mo, minsan di ko na sinasabi. Kaya wala nga siya minsan alam na minsan nagkaroon ng trouble, nagkaroon ng awayan dito na halos muntik na akong mamatay. mga ganon. Hindi niya po alam yun. Hindi ko Sa na alam, oo. Grabe. Pero alam mo anak, ano ang comfort sa akin after that? Naging professional sila. At ngayon, maayos na ang kanilang mga buhay. They are one of the supporters ng ating church. Yung iba nasa abroad na pero hindi pa rin nakakalimot. Yung iba may pamilya na nandyan pa rin sila. They stick and they stay sa church. So, ibig sabihin, normal lang, masaktan, umiyak. Yun lang ginagawa ko. Hindi na ako nagko-complain, wala akong sinasabihan. Hmm. Oo, hindi ako yung tao na mahilig na, alam mo si ganito eh, ganun. Hindi eh. Hindi ako sanay ba? Kay Lord lang. At saka, humanly speaking, ganun kasi ako eh. Basta pag meron akong ah, tatayuan ko na lang. Tatayuan ko na lang. Hmm. Paano yun, Bishop? Kasi
nowadays, ang isa sa parang pinupush, especially those mentor or di kaya pastor na if pinagdadaanan mo ito, you need to share it sa ibang tao. Parang paano nyo po siya mababalance na, teka lang sa akin muna tsaka kay Lord, or yung ibang tao naman, di kailangan mo i-open para mahati yung bigatin mo. Paano niyo po Mm. yung na-balance, Bishop? Kasi ako po ma-open akong tao eh. Pag Mm. sobrang bigat ko na, parang kailangan ko na siyang i-open kahit nga minsan sa salamin eh. Parang may makausap lang. Mm. Mm. So, basta ma-open ko lang. Lalo na tatay po kayo, leader po kayo. Actually, meron akong isang trusted na yung dati kong Mm. assistant pastor. Talagang pino-pour out ko sa kanya. Siya lang talaga ang pinaka reliable person na pinagsasabihan ko. Pero anak, sa mga ganong pagkakataon, nasanay nga ako sa hindi ako mahilig magsalita eh. Hmm. Hindi ako mahilig magsalita. Pero sa pagtatanggol, masalita ako. Sa Oh. pakikipagtalastasan, sa hindi naman away, ano, ipagtanggol yung isang tao, masalita ako. Pero pag ako na, hindi na eh. Eh, di ba si Jesus eh, kapangalan ko pa naman si Jesus eh, no? Si Jesus hindi umiimik, binubogbog na, sinasampal na, hindi umiimik, ano? Pero meron akong isang reliable leader na talagang sinasabi ko sa kanya na, at dumating din sa time na kinuha din siya ni Lord. Mm. So, yun yung time na parang kailangan ko nang mag-build ng trust sa mga tao. So, I need mentors also. Yeah. So, kumuha ako ng mga mentor talaga na magtatap sa akin, na magsasabi sa akin. Kasi bilang pastor, minsan ang hirap, ano? Yung wala ka ng accountable person dahil alam mo, ikaw na yung mataas. Lalo na ngayon sa sitwasyon natin bilang leader ng organization, kailangan natin ng tao na pwedeng mag-remind sa atin. Na pwedeng, oy, you are accountable to me. Sige, sabihin mo ang lahat. So, dumating na ako sa ganun, anak, na hindi maganda ito. Hindi Mm. maganda. Mm. So, I need to tap people. I need to get mentors para tulungan ako. Ah, dumating din ako sa punto na halos muntik na rin ako mag-consult sa mga psychologists eh. Mm. Oo, ganun. Mahirap pala yung sinasarili. Mahirap Oh. yung sinasarili. So, at least na laman po namin na even Bishop Mike himself ay nag-open din sa iba, naghahanap din ng mga mentors. Bishop, dun sa sinasabi niyong you find mentors or kumuha kayo ng mga mentors, kayo po yung lumapit o sila yung lumapit? Kasi Ako, kayo ako po. anak, personally ako mismo. Ako ang kumuha mismo. Ako yung nag-tap na, ah, pare, alam mo naman 'di ba tawagan namin kahit si papa mo, pare, Opo. kailangan kita. Pare, gusto kong maging accountable ka sa akin. Kukunin kita kahit na anong sabihin mo sa akin kahit na masakit. May mga ganun eh. Ituwid mo ako, i-correct mo ako. So may mga ganun eh. Sa pananalita, sa actions ko. Tapos mag-open ako sa iyo. And then i-assess mo. And then pagalitan mo ako kung kailangan pagalitan. Tuwid mo ako kung kailangan ituwid. Turuan mo ako kung kailangan turuan. O mag-advise ka. So dumating sa ganun. Hanggang ngayon, anak, I still have mentors. Kahit na ganito na ako, kala mo, ano, kumukuha pa rin ako. Nagtatap pa rin ako ng mga tao na napagsasabihan ko. Alam mo naman, anak, hindi lang naman organization ang hawak ko, may mga organizations din na mga hawak ko pa rin na Opo. iba-ibang organization. So, sino ngayon na magtutap sa akin? Sino ngayon na magagalit sa akin? Sino magko-correct sa akin? Mm. Kaya nga 'di ba sabi natin eh, we are now training the next generation eh. Opo. Yun yung pinag-uusapan namin sa grupo sa pamana eh. Mm. 5 years to 10 years from now, papalakpak na lang tayo, susuporta na lang tayo. Itong mga nandito sa CHAM, hindi na tayo kasi kaya nga tayo nandito eh, para i-train sila. Hindi tayo forever dito. Maganda isang araw na nakaupo na lang tayo. Mm. Ayan, ano, lumapit sa akin yan. Tinuruan natin yan, di ba? Maging proud tayo. May mga leaders lang natakot kasi sila na Opo. masapawan sila or takot sila na baka mas magaling sa kanila. Walang ganun eh, kasi hindi naman pagalingan sa ministry. Yeah, yeah. Oo, walang ganun eh. Can you name one? Na joke lang po. Hindi ko sasabihin. Sasabihin ko sana, pakilala niyo nga yung isang ayaw. Ito, Bishop, yung ina-allow niyo sila na pagalitan nila kayo. Sa perspective ko lang, no, parang, ang hirap pagalitan ng isang Bishop Mike kasi alam niyo, strong kayo eh. Parang, nagtuturo kayo. Parang, anong ituturo ko dito eh? Nagtuturo nga to ng Bible School from Old Testament to New Testament. Bishop, yung ganong bagay, anong qualification ng isang mentor yung nakikita nyo or anong character nila na pwede nyo silang invite na i-mentor or lahat po
na pwedeng mag-mentor, wini-welcome nyo lang po? No, son. Bilang isang leader, dapat kumuha ka rin ng katulad mong leader na Mm. alam mo sa sarili mo na Mm. talagang maaasahan mo siya. Number one, meron siyang expertise. Number two, yung kanyang tagal sa ministry. Number three, yung proof of ministry. Importante yan. Number four, ito yung humble siya and at the same time, firm and strong siya. Na pag nagsalita siya, hindi siya nagbabawi. Mm. Sasabihin niya talaga ang dapat sabihin sa'yo. And Mm. of course, kailangan mo rin, tingnan mo rin mabuti yung at least kahit papaano, hindi siya, kung ikaw nga medyo tumataas ka yung ganun siya, hindi. Ako, isa sa tinuring kong tatay, si Bishop Montalban, Mm. sa theological education, at saka hindi lang sa theological, maging sa ministerial. Talagang, napagsasabihan niya ako. Kahit na minsan masakit, okay lang, tinatanggap ko. Kasi kinuha ko siyang tatay, kinikinala ko siyang tatay. Dapat ganun tayo, anak, na mga mentee. Pag kumuha ka ng mentor, willing kang pagalitan. Hindi yung pagka medyo yung galit sa'yo at napagsabihan ka na medyo alam mo sa sarili mo. Hindi. Let's accept it. Kasi part ng maturity natin. Di ba sabi nga nila the birth of maturity begins when mamamatay yung ating immaturity. Mm. So the death of immaturity is the birth of maturity. So, kailangan mamatay yung ating pagiging immature. Oo. Kahit ganito naman ako, alam mo, pero anak, ay isa sa pinakamasasabi ko magaling na mentor, si nanay mo. Mm. Si nanay mo, si Pastor Noralyn. Siya talaga, anak, kasi magaling mag-comment yan eh. Minsan sasabihin niyo, alam mo, sa preaching, anak, magbigay ng sample, ang galing ng preaching mo, grabe, bombastic. Grabe anointing, ang tindi. Tapos biglang, kaya lang, ayan na po. Ayun na. Sabihin ko sana, next page, please. Yan. Yan. So, mga ganun. Of course, para sa akin, anak, may mga mentors ako na katulad ko. Mm. Hindi lang naman bishop ang kinukuha kong mentor. Anak, may mga pastor din. Meron nga Yes. mga elder kinukuha ko sila. Mm. Talagang hinahayaan ko sila makialam sa akin. Mm. Pero yung pinaka best mentor is my wife, si nanay mo. Kasi siya yung nakakakilala sa akin eh. Exactly po. Dapat tayo anak, ikaw rin, si Janine dapat ang best mentor mo kasi Shanin po, kilala ka na eh. Shanin Oo. po, baka ma-bash mo tayo. Shanin. Ay, Janine, sorry pala, sorry. Oo nga pala, no. Sorry anak ha. Oo, sa dami ng inaanak no. Oo. So, si nanay mo, yung mga Wow. wife natin, sila yung best mentor natin kasi kilala nila tayo. Alam nila yung mga kung paano tayo nagagalit, alam nila kung ano yung mga gusto natin, alam nila kung ano yung mga favorite natin, Yes, yes. alam nila kung ano yung kahinaan natin. Tama po. Ano pa lang, no? Parang salita pa lang, tono pa lang, alam nila kung galit tayo o hindi. So, kakalmahin na nila tayo agad. Nakikita ko po yung Oo, safe totoo yun, space. anak. Sabi nga, di ba tayo ang speaker of the house? Yes. O, sila yung mga loudspeaker Kaya mas matindi. Tayo, speaker lang tayo. Stage. Sila, mga loudspeaker sila Kaya, Sila- nakikinig si nanay mo ngayon dito. Nako. Alam mo, Sinisenyasan na Lindan. nga ako. Sinisenyasan na ako. Ito po, Bishop, pwede niyo po ba akong dalhin sa isang situation na kayo yung mini-mentoran tapos, ay hindi, sorry, kayo yung nagme-mentor sa isang tao. Paano yung process nyo? Meron po ba kayong sinusunod na step 1, step 2, step 3? Tapos paano rin po kayo nagtatapos? Malaking tulong po ito, Bishop, especially sa mga gustong mag-mentor pero walang idea kung paano. Mm-mm. Of course, pag kinuha kang mentor, pinaka-importante sa lahat, pag meron kang mentee, dapat kilalanin mo muna siya, di ba? Mm. Parang ano muna tayo, getting to know each other. Importante yun, anak Ang Opo. hirap mag-mentor, anak, sa isang tao na kinuha ka lang, tapos Mm. hindi mo siya kilala, Mm. di ba? O, kilala ka niya, pero siya hindi mo siya kilala. Kailangan alamin mo muna kung sino siya. Tama ba yon? Not necessary na mag-investigate ka. Kamustahan? Alam mo naman, di ba? Parang ano lang yan let's have a coffee date, di ba? Parang ganon. O, kape, kamusta? Ganon. And then, importante rin pag kilala mo na siya, anak. Kinakailangan makita mo, you must know his or, of course, lalaki tayo dapat. Lalaki din. Yung kanyang strength at saka yung kanyang weaknesses. Mm. Okay. The asset and the liabilities. Mm. Of course, the strength and the weaknesses. Opo.
Pangatlo, dapat importante din sa lahat, yung bang sometimes, as a mentor, hindi lang naman tayo nagsasalita na nagsasalita eh. Tama Yeah. ba yon? Sometimes we need to listen. Tama. We need to listen. Importante yan sa isang mentor kasi maraming mentor salita lang ng salita eh. Which is good naman kasi nga mentor sila. Pero sometimes we need to post and let's listen to them. Baka mamaya salita tayo ng salita, meron siyang ibang pangangailangan doon sa sinasabi natin. Baka meron pa siyang gustong sabihin na hindi niya masabi. Agree po, agree. Importante yun, anak. And then pang-apat, we need to educate them. Mm. Educate in all areas. Saan ba dapat natin sila? Kasi pagka mentor ka, saan ka ba dapat kinukuha mag-mentor? Pwedeng kinukuha ka mag-mentor sa discipleship, pwede ka kinukuha mag-mentor sa personal talaga, sa buhay niya mismo. Di ba? Sa management, sa leadership. Opo. So, dapat alam natin yon. Kaya ako tinatanong ko, anak, pag may kumukuha sa akin, sabi niya, Tay, pwede ba kayo ang maging mentor ko? Maging mentor namin? Okay, saan? Tinatanong ko agad eh. Mm. Saan? Kasi ang pagiging mentor, anak, may limitation din. Tsaka Yes. may boundary. Hindi porke mentor, papakialaman mo ang lahat. Tama po. No. No. Para sa akin lang yun, anak, ha? Hindi ko alam sa mga nagme-mentor. Yeah, yeah, yeah. I think I agree with that, Ninong, kasi hindi ka magaling sa finances, di wag ka Mm. mag-mentor sa finances, hayaan mo yung mga ibang Yes. tao doon sa mga bagay na yun. At least, Bishop, merong overview or kaya detail yung mga kagaya namin na, ganun pala mag-mentor. And hindi naman laging ganun na parang, like for example, re-rebuke mo din agad, merong relationship building muna. Sabi Yes. Yes. Correct. strength and weakness kailangan malaman mo para alam mo yung babantayan mo, alam mo din yung strength na i-maximize mo sa kanila. Also, you need to listen. Importante sa lahat. Yes. Oo. Wala pang problema, ang tawag dito, nag-high pa lang, no? Nag-a-advise ka na agad. And also, Actually, meron ako mini-mentor anak sa Tarlac. Marami yun sila. Hmm. Pero ilan yun sila? Napakarami nila. Pero ginagawa ko, nagsiset ako ng time sa kanila one by one. Hmm. Ito, mga senior pastors ito, mga senior leaders ng mga organization. Opo. Sometimes, there were times na nakaupo lang kami. Sige, magsalita ka. Hmm. Makikinig ako. Hmm. Makikinig lang ako. Minsan 3 oras yan, salita ng salita. Parang hindi maubusan. Bakit? Kasi marami siyang gustong sabihin, marami siyang gustong ilabas Hmm. na hindi niya mailalabas sa iba. So ako naman, akong ginagawa ko anak, lagi ako may dalang papel at saka ballpen. Sinisigurado ko na habang nagsasalita siya, nagsusulat ako. Oo, Oo. ganun na. Nagsusulat ako. So doon, at least naririnig ko kung ano yung sinasabi niya. Yan. Okay, so tapos ka na magsalita. Okay. Naalala ko lang may sinabi ka kanina ganito. At Hmm. least alam mo ngayon kung saan ka magsasalita at kung anong area mo siya dapat i-deal. Hmm. Doon minsan nakahanda na ako. Meron ako mga nakahanda na gustong sabihin. Pero nung nagsalita siya, ay hindi pala ito. You need. Hindi pala ubra ito. So, importante rin, anak, na dapat, yun nga, sa pakikinig natin, nag-write down din tayo. Tama. Nag-write down din tayo. Yeah, madalas ay yung pagsusulat po, Bishop, ngayon na parang hindi na lahat ay nagte-take note, pero Hmm. galing po sa inyo mismo na isa sa kilala sa buong, I don't know, ako ang ano ko lang, Pangasinan, pero nagulat ako, nag-Bible school ako sa Manila, kilala din po nila kayo. Parang kilala niya rin po kasi, no? So, galing po sa inyo mismo na ganun kahalaga mag-take note, ganun kahalaga mag-jot down. In any case siguro po, no, parang kahit sa preaching and all, Yes, yes. may time din po ba sa inyo, Bishop, na parang hindi kayo nakapag-take note, tapos parang, ano na yun? Parang sayang na yun. Ano ba yung sinabi niya? Tapos after that, yun na yun. Parang from now on, I need to jot down, I need to take down notes. May ganun po ba kayong time, Bishop, sa Yes, actually anak, ganun eh. Sa sasakyan anak, hindi ako nawawalan palagi. Of Hmm. course, yung iPad, Yeah, yung yeah. cellphone. Hmm. Pero ako kasi, mas maganda kasi pag naka-iPad ka kasi obvious eh. Pag naka-cellphone minsan nakala mo ano eh. Sorry ano, hindi Tama po, naman tama po. talaga nagte-take note yan. Eh. Baka mamaya nag-apps lang yan o whatever. Nag-order sa Shopee o sa Lazada pala, no? So, pagka nakakalimutan ko palagi, yung memory ko kasi anak, medyo maano na eh. Dahil 2 beses na ako na-operahan eh.
Saan po yun, Bishop? Naka-apekto rin eh. Sa, Naoperahan ako sa sa gallbladder, as in talagang hiniwa siya kasi nalason yung katawan ko. Tapos naoperahan ako noon nung naaksidente ako sa isang game sa basketball na bali talaga yung tuhod ko. Naoperahan din ito eh. Talagang grabing operation ito. Almost 1 day Opo. ang ginawa sa aking operation. So, it affects my mind. Lahat naman ng ano eh, ng ganun ano. Yung operation ko, kailan lang naman yan. Years, ilang taon pa lang naman yan eh. So, pagka ganun anak, alam mo na ginagawa ko? Babalikan ko yung tao. Babalikan ko anak. Alam mo ako anak, ano eh, hindi ako mahiyain eh. Yung mga tao, magbabanggit ako anak ha, one of my mentor na napaka-humble na mentor is no other than Bishop Adet Kulitoy. Si Bishop Adet Kulitoy, ano siya, napakalawak ng kanyang idea. Mm. Matanda na siya pero aral pa rin siya ng aral. Tapos lahat ng mga alam niya magbe-benefit siya. Aatinan niya lahat yan. Oh. Alam mo anak, may sinabi siya sa akin, nakalimutan ko. Kukulitin ko yan. Alam mo yan, kahit madaling araw, magre-reply yan. Sabihin ko sa kanya, pare, sabi ko ganun, may sinabi ka, nakalimutan ko eh. Ano ba yung mga sinabi ko? Gaganon yun eh. Ang dami. Tapos sabi niya, uulitin ko ba uli? Oo. Sabi ko, bigyan mo lang ako ng mga important words. Ganon. Tapos may hawak na ako niyan. Sigurado yan. Pero siya, iba. O sige, hindi ko na sasabihin. O antayin mo na, nandyan na. Isisend niya na agad. Mm. Ang maganda, hindi na yung sinabi niya, mas marami pa siyang sinabi at nadagdagan pa. Tama po. So ganun ako. Ganun ako. Alam mo sila, Pastor Christian, lalo si Pastor Chino. Mm. Si Pastor Chino minsan, ano yan eh, pagka yan ay tatawag lang o magchat-chat, sasabihin niya, tay, tawag. Ako ang tatawag, hindi siya ang tatawag. Mhm. Magtatanong lang yan, tay, ano ibig sabihin nito? Kala ko emergency. Tay, paki-explain mo nga ito. Ikaw talaga, Sam, sabi ko, kala ko, ano, hindi mo na lang chinat para, ano sana, may mga ganon. Hmm. Nakita ko rin po doon, no? Parang pag wala ding tinake note yung mentor nyo, sinulat niya, pag wala rin siyang sinulat, wala rin ipapasa sa inyo eh. Kaya kahalagahan ng take note talaga yun, no? Ito nabanggit nyo rin po, Bishop, gaano kahalaga yung training tsaka yung pag-aaral kahit matanda ka na or huwag kong sabihin yung matanda ka na, bilang leader, gaano kahalaga yung pag-aaral tsaka yung pag-attend ng mga trainings? Anak, alam naman natin yan, di ba? Na meron tayong kasabihan eh, if you stop studying, you stop learning. And if you stop learning, you start dying. Di Yes. ba? So, ako, personally, anak, hanggang ngayon, nag-upgrade pa rin ako na nag-upgrade na nag-upgrade. Ano sasabihin nila, nakatapos ka na ng ilang doctorate, tapos hindi ka na ano. Hindi, umaatin pa rin ako, anak, mga trainings. Minsan nga, mas marami pa ako natututunan sa short trainings eh. Kaysa doon sa almost 20 years ng puro aral eh. Oo, minsan nga, kahit nakapikit na ako eh. Alam mo sa seminary anak, lalo na ngayon, sa seminary natin, mga estudyante natin, marami, mga bisya. Kahit na nakapikit ako, anong tanong ninyo? Alam mo naman, di ba, lagi ko sinasabi sa inyo, wag na wag kang magtatanong na alam mo na yung sagot ha, kasi imaminusan kita. Gusto ko yung magtanong ka ng walang sagot. Mm. Kasi walang challenge eh, di ba? Although alam mo naman, Yes. sa seminary, pag nagturo ka minsan, may iba, alam na nila, gusto lang nila anuhin ka, di ba? Ayoko nang ganun eh. Yes. So, talaga anak, gagawa at gagawa ako ng paraan. Nang hinayang nga ako, di ba, nabanggit ko sa'yo, kasi nung 10 years ago, ano ako eh, suki ako ng PCBS. Mm. Bookish ako eh. Lahat ng books ng theology, kahit anong author yan, Arminian man yan, Calvinism man yan, bibilhin ko yan. Dahil nga yung manager ay kumari ko, pupunta ako doon. Anong bago dyan? Mm. Kung ang halaga ay 5,000, magda-down na ako ng 1,000 to 2,000. I-reserve niya na yan. Alam mo, hanggang sa nakapagtayo ako ng mini library ko talaga, ilang volumes yun. Sinira lang ni Undoy at Ah, saka ni Piping. Sabi ni Ninang mo, sana binenta mo na lang yan, nakabili pa tayo, nakapagpatayo pa sana tayo ng bahay at nakabili tayo. grabe, Kasi ganun grabe. anak eh. Ano ako, mahilig ako magbasa. Ang problema ko ngayon, parang sa edad ko na ito, mag-iipon na naman ba uli ako ngayon? Parang Mm. ganun. So ganun pa rin ang ginagawa ko. Marami pa rin akong ina-avail na books. Pero ngayon, dahil meron na nga tayong ano, so bumibili na lang ako online. Opo. Tapos nilalagay ko siya sa soft copy and then aral ako ng aral. Kaya 'di ba dati hindi ako nakasalamin. Eto ngayon nakasalamin ako kasi lagi ako nakababad. Pag leader ka kasi anak, dapat nag-upgrade ka palagi. Opo. Hindi pwede na eto yung tao natin, eto kang leader, hindi ka nag-upgrade anak, mahirap anak eh.
Dapat lagi ka nag-upgrade one step ahead. Kasi pa hindi eh. Maraming mga organization, yung mga leader, hindi na nag-upgrade. Kasi katuwiran nila, andyan naman ang Holy Spirit. Hindi naman ganun ang Holy Spirit, ano? Kaya ako, I love training, I love equipping, I love schooling talaga, anak. Pag may mga pagkakataon, katulad ngayon, anak, nag-upgrade tayo sa ating mga intentional discipleship, sa Yeah. mga strategies. Mm. Ngayon, magsisimula na naman ako kasama yung isa sa mga training department natin. Magsusop na naman ako sa training uli. Wow. Mag-aaral na naman uli ako. Para saan? Para sa akin? No. Para sa organization. Para sa mga pastors. Mm. Para sa mga gustong matulungan natin, hindi lang within the organization. Mm. Kaya I love schooling, anak. I love training. I love studying. Sabi nga nan, tanda-tanda mo na. Di ba yung mga kinakapatid mo nga, gagraduate ng college, sabay kong gagraduate din sa seminary. Aral din eh. Hmm. Natutuwa ako, Bishop, kasi galing po sa inyo ay hanggang ngayon, never stop learning. Sabi niyo po, Bishop, leaders are learners. Kailangan matuto sila. And narinig ko to sa isang pastor, sabi niya, we are the lead of our leaders and members. Parang Yes. the law of the lead ni John Maxwell, no? Na kung Yes, hindi ka yes. na gagaling, hindi na rin sila gagaling. Yes, tama, tama. Ang ganda po nung ganung prinsipyo niyo, Bishop. Before nag-aaral po kayo para sa inyo, ngayon nag-aaral po kayo para meron ng maibigay sa mga ibang Yes. tao. Bishop, yung pag-aaral na yun, sino yung mga naging foundation nyo, mga pinapakinggan yung mga leadership author, leadership speaker before, or meron ba kayong mga pwedeng sabihin sa amin na mapapakinggan namin mamaya? Oh, actually, anak, common na yan eh, sila John Maxwell. JCM. Ah, of course, I love yung yung sila Bill Hybels, sila Miles Monroe, mga Mm, magagaling na mga author, sila Stephen Furtick, mga ganyan, at marami pang iba. Basta yung magbe-benefit, hindi lang ikaw, yeah. even the organization, the local churches, and even pastors. So, saan ko nakukuha? Sa mga mentor ko din, anak. Mm, Sa mga mentor ko din. Ini-inform nila ako, Bishop, may training dito. Sino ang magtuturo? Pag sinabing ganito, andyan ako, lulusob ako. Kahit sa Manila pa yan, lulusob ako. Katulad ngayon, anak, bilang part ng bilang head ng PABATS dito sa Luzon, syempre nag-handle ka rin ng mga ibang institution, seminaries. Dapat alam mo rin paano din mag-handle. Hindi lang sa theological aspects, maging sa leadership, pati sa So dapat may alam ka. Hindi lang sa theology, maging sa leadership, maging sa administration, yes. maging sa even sa mentoring, dapat lahat yan. So sabi nga nila, kung kailan ka tumanda, tsaka ka naman aral ng aral. Mas maganda nga yun, yung tumatandang aral ng aral eh. Tama. Kasi yung tumatandang hindi na nag-aaral at walang ginagawa. Hmm. Sabi po nila, the more you know, the more you know that you do not know. So you need to more Hmm. to study more, no? Bishop, this will be a inspiration sa mga tao na ayaw mag-aral, especially bata pa lang. Alam niyo po, Bishop, nung nag-aaral po kami sa FITS, parang isa sa conversation namin ni Shanine, sana sabi ko, nung nakakaintindi pa ako ng mas madami ako naiintindihan, nag-aral na ako noon. Sayang yung oras eh. Sabi ko, naintindihan ko na sana. Kasi ngayon, limited na yung isip mo dahil may iba-iba ka ng iniisip. So sabi ko sana noon pa lang nag-aral na ako para hanggang ngayon okay na ako. Bishop, nabanggit niyo po yung pinag-aaralan niyo po yung leadership, the management, and so on, no? Gusto ko lang pong mag-focus dun sa management. Gaano kahalaga ang management doon sa leadership? Anak, as a leader, you must know how to manage your people. Hmm. Number one. Number two, you must know how to manage the organization. Yes. Kasi kapag ikaw bilang leader, hindi ka marunong mag-manage sa sarili mong bakuran, paano mo i-share ito sa mga taong nagtitiwala sa iyo at mga ipinagkatiwala ng Lord sa iyo, especially pastors. Hmm. Kaya nga anak, ang administration is very important. Kapag ang isang pastor, walang administration, leader siya ha, Hmm. leader siya pero wala siyang administration, walang mararating ang organization. Hmm. Kasi bilang leader, nakatingin lahat sa iyo eh. Wala kang Hmm. plano. Hmm. May mga ganun eh. Sige, kung ano yung nandiyan, ano ba ngayon ang trending? Yun ang gagawin natin. Mahirap yun. Kasi yung mga trending, nag-fade yan eh.
Yes. Pero as a leader, kung ano yung natutunan mo, how you administer to the people, how you take good care of them, how you lead them, will Mm. last. Yeah, Kaya nga, lagi nyo naririnig sa akin, whatever we sow in this generation will be reaped by the future generation. Eh. agree, Kaya agree. ngayon pa lang, magtanim na tayo ng mas maayos na pamamahala. Tama po. Magtanim na tayo ng mas maayos na pamamalakad. Mm. Or else, magsasuffer yung susunod na generation. Parang kayo, anong ginagawa namin ngayon? Halik kayo rito. And then, ngayon nga, nag-o-observe na kami sa inyo eh. Honestly, mas magaling pa nga kayo eh. Sa totoo lang ha. O sa totoo lang, inaamin, ako personally, ewan ko lang sa mga kasama, inaamin ko yan. Kasi mas marami kayong idea ngayon. Kaysa panahon namin. Pero of course, ang maganda kasi complementary. Tama We po. complement each other eh. Kami naman, anak, ako naman, baka marami akong matututunan sa'yo. Di Mm. ba? Baka nga pag mas matagal pa tayong umupo, mas marami pa akong matututunan eh. Kasi alam mo, isa sa natutunan ko habang tumatanda ka, mas marami kang nadidiscover. Lalo na sa panahon ngayon. Noong mga panahon namin, anak, iba yung natututunan namin, 1 + 1 = 2 lang eh. Ngayon kayo, 1 + 1, di ba? May formula pa, may ano, di ba? Marami, di ba? Opo, opo. So, ganun anak. May mga bagay na kami ay natuto dahil sa aming karanasan, Mm. dahil sa aming pinag-aralan. Pero iba ngayon eh. Kami ay natututo dahil sa aming mga nakikita at sa mga bagay na hindi na namin kayang gawin. Mm. Na pwede pa lang kayo ang gumawa. Pero at the same time, natututo pa rin kami. Nakakatuwang nyo pa rin kami. Nakakatuwang pakinggan po, Bishop, na sa inyo galing na natututo kayo sa amin. And ito po, Bishop, sabihin ko na rin po ngayon. Tingin ko hindi kami ganun kagaling kung walang nagturo na kagaya nyo. So it's a credit for you na alam, malinaw po sa inyo, malinaw din sa amin na hindi kami forever nandito. So we need to pass it on, to pass it on. Para yung mga steps na nalakaran nyo na, doon na kami agad Parang kunwari nasa 10 kayo, 11 na kami. So yung susunod, hindi namin sila hayaan ngayon dahil ginawa nyo sa amin na mag-step ulit ng 1. Kung hanggang saan yung kinaya namin, doon na kayo mag-step over. Kasi continue nyo lang ulit. Bishop, bakit po kayo nagkaroon ng ganong mindset na, hindi, bigay natin, ibuhos natin. Kasi anak, naniniwala kami dahil una, hindi kami forever. Di ba? Mm. Pangalawa, hindi kami palaging matalim. Minsan napupurol din kami. Di ba? Mm. Pangatlo, isang magandang bagay ito na legacy natin na kapag ibinigay na natin sa kanila ang lahat, wala na tayong dapat patunayan. In the first place, kung nakaupo na lang kami at hindi na namin kayang tumayo at kayo nagtatayo at kayo ang nagsasalita at kayo nakatayo, tatanungin pa rin ng mga tao eh, sino ba nag-train sa mga yan? Yeah. Sino ba na magto? Babalik at babalik pa rin sa'yo, di ba? So Okay. hindi mo kinakailangan gawin ng lahat. Mas maganda sa panahon natin ngayon, train the next generation. Itanim na natin yung dapat itanim. Ibuhos na natin. Alam mo ako anak sa organization, ewan ko lang sa ibang organization, ano. Ako yung leader na mas gusto ko na lang nakaupo eh. Mm. Kasi may mga organization na pag may mga big event, dapat si leader lagi nagsasalita. Si head minister palagi, si president palagi ang magsasalita. No, ako ngayon, iba anak. Sabi ko kaila Pastor Christian, kaila Pastor Chino, kayo na magsalita. Upo na lang ako. Mm. Kahit wala akong part, okay lang sa akin. Masaya na ako. Bakit? Kasi kayo na yung future eh. Kayo na yung susunod eh. Di ba? So, you are the legacy. So, ibig sabihin, wala na kaming dapat patunayan. Kung kayo man ngayon na nakatayo na, praise God. Kung kayo na ngayon ang leader, praise God. Mm. Mm. Kasi bakit? Wala na kaming dapat patunayan. Ipinasa na namin sa inyo. Even in our organization, anak sa JCFI, sa seminary, mas gusto ko pa nga sa mga big events sila na nagsasalita. Yes, anak. Kayo na ang nagsasalita. Kasi lagi na lang kami ang nagsasalita eh. Oo, mas gusto namin kami naman ang sinasalitaan. Mas maganda kami naman ang nakikinig. Kagaya ngayon na ako rin nasa sabbatical leave ako. Mas gusto ko yung pumupunta ako sa isang church natin na hindi ko sinasabi sa kanila. Mm. Kasi pag sinabi kong pupunta ako, hindi pwedeng hindi ako magsasalita. O di ba anak bilang leader? Siyempre, halimbawa, ikaw ang local pastor, ako yung head mo. Pagdating ko doon, alangan naman hindi mo ako pagsasalitain, ako leader mo, di ba? Kaya ako hindi ko sinasabi. Yung magsasalita na sila tsaka ako darating. Oh. Mm. Kasi pagka sinabi mong darating ka, wala na, hindi na sila maghahanda. Hindi ganun. Part ng training nila yon. Dumating ka man o hindi, magsalita ka.
Ako nga, isang gustong-gusto kong puntahan sila Pastor Chino eh. Bakit? Oh, si Pastor Chino, pag nandun ako, Atay, kayo na po magsalita. Hindi, ikaw magsalita. Hindi ako nagpunta dito para magsalita. Alam mo, nakakatawa, binibiro ko siya. Tingnan mo, hindi man ako nagsalita, may love gift pa rin ako. Kaya magsalita ka na ng magsalita. Hindi ako Hindi, oh, napagod. nakakatanggap pa naman ako ng love gift. Hindi, biro lang. Pero totoo yun, ano. So, pinababayaan ko sila. Tawagin po natin ang ating head minister. No! Alam na mga tao yun. Tsaka hindi ako umuupo sa harapan. Gusto ko sa likuran. Makikinig ako. Alam niyo naman minsan may mga attitude kayo na may intimidate kayo, mahiya kayo. Ang ganda ng preparation niyo tapos biglang mawawala kayo kasi nandiyan leader niyo. Hindi ganoon ang training. Magsalita ka lang. Oo, magsalita ka lang. Maganda, Bishop, yung sinasabi niyo na kayo naman magsalita. Kasi nai-imagine ko, no, parang when the time comes na, wag naman sana ngayon eh, no, parang Hmm. lumipas na yung panahon nyo. Wala na kayong mapagtatanungan eh. Maganda ba yung preaching namin? Maayos ba yung... Kasi kami na yun eh. Kami na yung nandun. Yes, Maganda yes. ngayon pa lang. Parang habang nag-preach kami, nag-share kami. Meron kami magtatay, kamusta? Pasado ba? Tama ba yung theology ko? Kasi pag kami na yun, parang na-imagine ko ngayon, oo nga no? Parang it's a it's a plus factor for our generation na merong ma-feedback based doon sa kung ano yung ginawa namin, hindi doon sa pattern na ito dapat, ito dapat, ito dapat. Paano po kayo nag-feedback sa ganun? Like for example, kay Pastor Chino, nag-preach siya and all, and you want to feedback something para mag-improve siya doon. Paano po kayo nag-feedback? Actually, si Pastor Chino at saka yung mga ibang pastors natin, meron akong tinatawag na personal, hindi mentoring, yung personal sharing talaga. Tinatawagan ko sila. Son, how are you? Can I call you? Hmm. Tapos magkakamustahan. Oh, how's your teaching? How's your ganito? Minsan sila nagsasabi tayo, anong masasabi niyo? Ako na mismo magsasabi. Pero alam mo, naksa ngayon ang ginagawa ko. Una, yun, tama yun. Pagkatapos nila nandun ako nag-observe, sinasabi ko, maganda yung sinabi mo, maganda yung ganito. Improve mo lang ito. Hindi ko sila ano na, mali ito. Hindi. Anuin mo pa ito, gandaan mo pa ito. Tapos isa sa ginagawa ko ngayon, pag dumadalaw ako sa mga local churches, ah I'll make sure na i-meet ko yung mga leaders. I-build up ko yung pastor. I-build up ko kayo. Kahit na hindi ako magsasalita, basta sisiguraduhin ko makakausap ko ang church. Makakausap ko sila. At bago ako umalis, sisiguraduhin ko na ma-build up ng mabuti yung pastor, ma-edify din ang mga leaders at saka ang mga members. Dapat yan ang goal ng isang leader. Oo. Hindi siya self-centered. Dapat people-centered siya. Ang Oh, ganda. he listened to the people. He listened to the leaders. He gets their feedback. And at the same time, after that, i-build up niya ngayon kung sino yung leader na inilagay niya dyan. Part ng administration yan eh. Alam mo, isang leader, kung paano siya magaling sa administration at saka sa leadership. Yung alam niya kung paano niya i-build up yung mga tao. Alam niya kung paano niya i-build up ang mga leaders. May mga leaders kasi, ano na pinagagawa ninyo? Ganun, hindi ganun. Mas Mm. dapat pag leader ka, kamusta naman kayo? O, kamusta yung sitwasyon? Ganito. Kamusta si pastor ninyo? Ganon. Tulungan niyo mabuti ha. Alam niyo naman, mga ganon. Dapat yun ang goal ng isang leader. Sisiguraduhin niya na ma-edify lahat. Ma-edify yung leader, ma-edify ang church, ma-encourage ang leader, ma-encourage ang church, ma-build up ang leader, ma-build up ang church. Diba? Iba yung nakikita kong pag-iisip niyo or perspective niyo pagdating sa pag-build up ng tao, pag-build ng organization. Bishop, hindi ko alam kung natanong pa sa inyo to, what are the qualities of bad leaders? Kasi lagi natatanong yung good eh. Ngayon, ano yung Actually, isa sa mga qualities ng mga bad leaders, self-centered eh. centered? At saka, he always go with the position. Mm, Isa pa rin sa attitude ng isang leader, pag tapos na siya, dapat tapos na siya pero ayaw pa niyang bitawan. Yan yung mga bad attitude ng mga leaders eh. Binigyan ka ng pagkakataon, tapos ka na, ipasa mo sa iba. yeah. Diyan mo makikita ang isang mabuting leader na kapag dumating yung panahon na kailangan niya na mag-step down, kailangan niya na ipasa sa iba, wala siyang reklamo. Willing siyang ipasa, willing siyang i-relinquish yung posisyon niya na inalagaan niya ng matagal na panahon kasi alam niya tapos na siya. Lagi ko sinasabi yan, anak, kahit kila Bishop Jan, sa mga kasama natin, pag tapos ka na, tapos ka na. Pag pinapaupo ka na, umupo ka na lang. Pwede ka naman umupo na pumapalakpak eh. And at Opo. the same time, umupo kang pumapalakpak, darating ang araw, yung mga pinapalakpakan mo, papalakpakan ka pa rin nila. Hmm.
self-centered, gustong-gusto yung position. Yes. Nabanggit niyo po, Bishop, parang siguro mga 5 beses ko na siyang narinig, yung uupo na lang, ipapasa. Meron po ba kayong hinihintay na word sa Lord or parang sign na, Lord, pag ito nangyari, sige, ibigay ko na tong pagiging bishop ko. May ganun po ba kayong mindset doon, Yes, Bishop? anak, kasi ako, unang ibinigay ng Lord sa akin, yung pagiging bishop ko, hindi permanente. Hmm. Do yan, title yan, Hmm. position yan. Pero pagdating sa langit, walang bishop eh. Opo. Servant pa rin tayo eh. Servant. Walang bishop, walang pastor, di ba? So ako, ah, kahit ngayon. Kasi ako anak, church planter din ako at the same time eh. Pag Hmm. sinabi nga ng Lord sa akin, anak, matagal ka na rito sa Central. Tagal mo nang hawak nito ah. Ikaw ang nagsimula nito. Pwede ba magsimula ka uli at iwanan mo na ito? Iiwanan ko anak. Kasi hindi ako natatakot magsimula uli dahil kaya ko uling magsimula sa biyaya ni Lord eh. Doon kanya tinawag eh. Yun ang specialty at saka expertise mo eh. Kaya dapat hindi ka natatakot na magsimula uli o manahimik. Pag sinabi ng Lord na, oh, nak, nandyan na yung mga future, hindi na sila future, sila na yung now leader. Yung dating future generation, sila na yung now generation. Oh, yes, Lord. Yes, Lord. Sige po, Panginoon. Sige po, Panginoon. Kasi hindi naman nagtatapos ang paglilingkod ko dun eh. Hmm. Pwede pa naman ako maglingkod. Tama po. Paanong paraan, anak? Sa pagsuporta at pagtulong. Yeah. Nakikita ko ang sarili ko, darating ang araw, hindi na ako yung magli-lead. Magba-back up na lang ako. Tutulong na lang ako. Yes. Yun na lang ang magiging trabaho ko, anak. Ganda. Alam nyo kung kailan magli-lead, alam nyo kung kailan atas ng konti magsusupport. Ano pong qualities ng isang tao naman or isang leader yung tinitignan nyo na, teka lang, parang dito ko ipapasa, parang sa kanya ko, parang siya yung, parang siya yung binibigay ng Lord. Ano po yung mga qualities na tinitignan nyo po sa isang tao para pagpasahan na meron po? Commonly, anak, alam natin, unang-una, willing siya magpaturo. Number one, willing siya magpaturo. Number two, of course, humble siya. Okay, hindi hambog humble. Okay. Number three, yung kaya niyang tanggapin yung mga salita mo, masakit man o hindi. Okay? Pang-apat, ako anak, gusto ko sa isang leader na papalit sa akin, matibay ang loob. Mhm. Yung kaya niyang sumalo, kaya niyang tumanggap ng masasakit na salita at kaya niyang tumanggap ng mga matitinding challenges. Of course, panlima, importante sa akin, anak, yung meron siyang commitment. Yung handa siya. Sa ating intentional discipleship, yung patay kung patay ba? Mhm. Oh, kahit na anong mangyari, susuong siya. Lalaban siya, hindi siya tatalikod, hindi siya atras. Excuse me. Yan ang isa sa mga dapat katangian ng isang leader. Eh. Kasi pag nandyan ka na, hindi pwedeng, ay, nagkamali ako. Sana hindi ko tinanggap ito. Hindi po pwede yan eh. Hindi po pwede yan eh. Na, nabasa ko yan, Bishop, kanina devotion ko yung kay Saul. Di ba yung sabi nun sa dulo ng verse na yun, na, nainis si Samuel dahil si Saul yung kinuha niya kasi nag-disobey eh. Tapos si Lord, first time niyang nadismaya sa isang taong kinuha niyang king, no? Parang, sabi ko, itong binabanggit niyo yung teachable, humble, nag-accept ng mga corrections or mga words, matibay ang loob. Yung commitment, Bishop, ito yung pinakamabigat sa lahat eh. Parang, when you say commitment, ano to, buhay yung kapalit or commitment na hanggang saan siya? Alam mo anak, ang commitment, hanggang sa dulo ng hininga mo yan. Hmm. Sabi nila, hindi daw, meron ako narinig, sabi niya yung all for Jesus, none for selves. Tapos meron ako narinig na isang preacher, sabi niya, mali yun. Sabi niya, dapat all for Jesus, all for self. Kasi Hmm. pag lahat kay Jesus, ano nang matitira sa sarili mo? Hmm. Nung ina-analyze ko, Hmm. anong malaking pagkakaiba nun? Lahat sa Panginoon, wala sa sarili mo. Hmm. So, siguro pag tinignan mo yung context, lahat sa Panginoon, wala sa sarili mo, it's about denying. Yes. I-deny mo talaga ang lahat. Everything, if you are called by God, if you are willing to obey the Lord, you Hmm. will sacrifice everything. Hmm. Your profession, lahat talikuran mo. Sa kabilang banda, all for Jesus, all for self. Lahat sa Panginoon at lahat ng ibibigay ng Lord sa iyo, dapat sa sarili mo,
kailangan lahat din, di ba? Sold out ang tawag doon, di po ba? Di ba, anak? So nakikita ko, anak, na dapat ang commitment kasi, anak, katulad yan sa pagpapastor, pag pastor ka, dapat mamatay ka ng pastor eh. Mm. Mm. Hindi katulad ng mga doktor, may doktor na namamatay na konduktor eh. Oo. Pero pag pastor ka, if God called you to become a pastor, you must die as a pastor. Die as a pastor. So, sabi ni Jesus, if anyone would come after me, he must deny himself, take up his cross daily and follow me. Hindi lang po yun. Dapat, for to me to live is Christ and to die is gain. That is very, very important. Yeah. Walang sukuan, walang talikuran. Yan ang commitment. Do, sabi nga nila, tao lang tayo. Hindi tayo kasi ordinaryong tao, mga tao ng Diyos tayo. At lahat ng tao ng Diyos dumarating sa pagkakataon na mag-give up na. Mm. Alam natin yan sa history, maraming men of God sa Bible na gusto na nila mag-give up, pero hindi sila nag-give up Mm. hanggang sa sila ay kinuha na ng Panginoon. Yun yung sinasabi na as pastors, as leaders, as called by God, we need to finish well. Tapusin natin yung sinimulan natin. Iba yung commitment na, iba yung ibig sabihin sa inyo ng commitment at yung commitment na yon biblical eh. Parang, hanggang mamatay, kailangan pati buhay ibibigay doon sa parte na yon. And I remember, Bishop, sabi po nila, alam ko sa Bible school to eh, yung mga tao pag namatay yung isang tao, parang they celebrate pa na, uy, namatay siya ng ganito, parang, yay, namatay kay Jesus. Ganun. Kaya ako, Bishop, yung ganung bagay, it hits me a lot kasi nagbe-business kami eh. Tapos at the same time, pastor kami. And you are the person na narinig ko galing kay Pastor Christian that you support a pastor na at the same time nag-work sa corporate. Paano po yung balance ng commitment hanggang mamatay doon sa commitment din niya sa business niya, doon sa pagkatawag ng Lord sa kanya? Oo, importante talaga, anak. Kailangan may ano mo. Of course, priority natin ito, 'di ba? Lagi natin naririnig sana. Remember this. I am a pastor, happen to be a preacher. I am a pastor, happen to be an engineer. I am a pastor, happen to be a director. I am a pastor, happen to be a, a president. Pero tayong tawag natin, I am a disciple of Christ, happen to be a, 'di ba? Binabanggit yung second yung profession. Yes, yes. Hindi mo pwedeng paghiwalayin kasi yan, anak eh. Alam mo, anak, dito sa JCFI, marami tayong mga pastors na mga professional. And they are now in the field of profession. Mm. Dati, nung nagsimula ako sa pinanggalingan ko, dapat pag magpapastor ka, iwanan mo profession mo. You leave everything to Jesus and then you follow Jesus. Eh si Jesus, kaya ka nga nagkaroon ng profession dahil kay Jesus eh. Nag-aral ka nga eh, di ba? Na pinag-pray mo yan, maging engineer ka eh. Opo, Pinag-pray mo rin para makapasa ka sa board exam eh. opo. Tapos all of a sudden, sasabihin mo, tatalikuran ko yan. Sasabihin ni Lord, ang bihira ka naman na, pinag-pray, tinugon ko na nga, tapos biglang iiwanan mo na lang. Ang Mm. point ko dito is this. Pag tinawag ka ng Lord, may profession ka. Mas maganda nga yan eh, na tinawag ka ng Lord na may profession ka kasi God will use your profession. You don't need to leave your profession. Marami tayong mga pastors na ano, teachers, Yes. engineers. Mm. And some of them, nagpapaalam, Bishop, magre-resign na lang ako, magpo-full-time ako. Sa mga makikinig ko sa kasakali, huwag niyo akong mami-misinterpret. Okay, magsisimula ka sa ministry. Okay, iiwanan mo ang profession mo. Okay, saan ka kukuha ngayon ng pambubuhay mo? Sabihin, bahala na si Lord. Ay, pag ako si Lord, hindi ako pwede yon. Yung bahala na si Lord. Kasi alam ko, pag gagawa ka ng isang bagay, una, ipagpipray mo yan eh. You will ask to wisdom. The Lord will confirm you. First, He will confirm you from His word, from His people, from His servant. Di ba? Lagi natin tinatanong, paano mo malalaman ang kalooban ng Panginoon? Malalaman mo ang kalooban ng Lord. Una, from the word of God, Yes. from the men of God, from the people of God. And of course, from your personal conviction. Importante yon, yung personal na pangungusap ng Lord sa iyo. So ang point ko, sabi ko sa kanila, bakit mo iwanan? Ngayon, biglang iniwanan mo yung profession mo. 2 taon ka pa naglilingkod, biglang sinabi mo, ang hirap pala. Sana hindi ko iniwanan. Mm. Sinisi mo pa si Lord. Yeah, yeah, Di yeah. ba? Dapat, sorry minsan gamitin din natin ang isip natin. Of course, yung salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, pupunuin niya rin ito eh. Opo.
Kaya ang sabi ko sa mga pastors natin, manatili kayo sa pagiging engineer. Manatili kayo sa pagiging professional. Dahil binigay ng Lord sa inyo yan, kasama sa calling nyo, gamitin nyo yung profession nyo. Okay? Gamitin nyo yung pagiging engineer nyo. Win engineers also. Ang Mm. hirap kaya mag-win ng magbobuti ka tapos i-win mo doktor, minsan i-win mo, di ba? Sa totoo lang, sa katotohanan, di ba? Tama po yun, So, Bishop. kung ano yung profession mo, gamitin mo. Pag teacher ka, i-win mo yung mga estudyante mo. Mm. I-win mo yung mga co-teachers mo. Now, eto naman ang prinsipyo ko. After 5 years, 10 years, halimbawa lang, naka-establish ka ng ministry. Lumago yung ministry. At nung lumago na yung ministry, may kakayahan na yung ministry na talagang gusto mo nang mag full-time ka at ibigay at ibuhos mo na yung buhay mo, then that's the time na may go signal ka na kay Lord. Mm. Okay na yung ministry, established na. Okay, pwede ka na mag-resign. Sa akin lang ito, anak, ha? Opo. Kasi alam ko, yung profession natin, ang tawag dito, model natin yan eh. Mm. Lagi ko sinasabi, iniwanan mo yung pagiging engineer mo, tapos nag-preach ka, magbigay kayo ng tithes ninyo. Tapos biglang tatanungin ka ng isang leader mo, kayo po, pastor, kailan po kayo magta-tithes? Pag nagbigay na kayo at binigyan nyo na ako, tsaka na ako magta-tithes. Ang pangit, ano? Di ba? So, asan yung modeling? Okay. Mm. Hindi ko kina-question yung mga katulad ko rin naman noon eh. Iniwanan ko yung profession ko. Iniwanan ko yung aking tapos ako ng business administration eh. Mm. Kami ni nanay mo eh. Pero ngayon, napapractice namin dito na sa world ng ano natin, organizational setup natin. Maging sa world of business, nagagamit din namin. Kasi Yeah. nakakawin kami ng mga businessman. Opo. Nakakawin kami ng, di ba? So hindi ibig sabihin na ano ay tinalikuran mo, no. Wag mong tatalikuran yung isang profession na ibinigay din ng Lord sa iyo. Gamitin mo yung profession na yan. Sige. I think this is the parang trickiest question, Bishop, eh. Yung sinasabi niyo po kagaya nga ng parang teka lang, sinong susuporta sa inyo? Ano po ba yun? Culture po ba? Problema ba yun ng kultura or problema yun ng mindset? Kasi hindi natin alam eh, parang problema ba yun ng organization or problema yun ng tao na napakinggan niya dahil, uy, nung nag-full time to, iniwan niya lahat eh. Or problema yun ng organization na, hindi, iwanan mo muna lahat. Hanggang sa mamamatay na yung pastor, wala nang pangkain, ayaw niya nang magpastor at makikita yun ng ibang tao. Paano po ba yun, Bishop? Okay, we're talking about organization. Yes po. Ang isang organization na organize, pag pinag-resign mo yung tao mo at papapasukin mo sa ministry, you are responsible. The organization is responsible. Of course, God is the one who is responsible. But remember this, God is the author. God is the founder of the organization. Hmm. God uses organization to support pastors who want to serve God. Hmm. Ngayon, kung isa kang organisasyon lang, tapos tinawag yung pastor na ito, meron siyang calling, o sige, iwanan mo yung organisasyon mo, tapos hindi mo susuportahan, mukhang hindi ata balance yun, hindi ata tama yun. Yeah. Hindi, alam mo ang problema natin dito sa atin ngayon, isa sa nakikita ko ngayon, ay hindi lang corruption, hindi lang yung mismanagement. Ang number one problem ngayon, even in the organization, gusto kong sabihin sa'yo, sa akin lang yung tinatawag na injustice. Hmm. Kahit sa bansa natin, yan yung problema ngayon eh. Kaya ito, maging sa organization nangyayari ngayon eh. Walang hustisya. Di ba? Biray mo, pag full-timein mo, ilalagay mo sa isang ministry na nagsisimula pa lang, tapos naka-under sa'yo, hindi mo tutulungan. Hindi tama yon. Walang hustisya doon. Sa kabilang banda, dapat may mga ano kasi, yung sobrang excitement, hindi na, nakakalimutan ito. May puso, anak, may puso. Pero dapat ang puso, nakakonekta rin dito. Magkakonekta ito eh. Di ba? Dapat magkaparehas ito, magkakonekta ito. Agree, Bishop. Dapat, sa isang, kung may makikinig sa atin at nakikinig, anak, kung alam mong tinawag ka ng Panginoon, tingnan mo rin mabuti yung papasukin mong ministry. Hmm. Pero ako anak, nung panahon namin, 70s, 80s, and 90s, kaya namin iwanan yung profesyon namin. Kasi katuwiran namin, bahala si Lord, bahala si Lord. Totoo naman, nabuhay naman kami. Pero iba noon, iba na ngayon. Opo. Ibig mo bang sabihin, Bishop, nagbabago si Lord? Hindi nagbabago si Lord, pero nagbabago yung panahon natin, nagbabago ang tradisyon, nagbabago ang kultura, Hmm. maging ang propesyon nagbabago. Agree, Bishop. So ngayon, nung unang panahon, okay lang mag-win ka ng kahit sino. Ngayon, iba eh. Tingnan nyo po. Tingnan mo anak ko. Mayroong anak ko mga engineer.
Nagpunta sa church, nag-invite ng mga engineer. Ang una agad tanong nila anong pinag-aralan ng pastor mo? Mm. Anong tinapos ng pastor mo? Di ba? Yeah. So may factor yun eh. Pangalawa, ano niyan? Anong background niyan? Kasi sasabihin niyan, halimbawa, sa kanilang sariling reliyon, ang aking ang aming father nag-aral sa seminaryo ng 10 taon yan. Oo, di ba? Mga ganun, ikukumpara ka eh. Profile So, eh. kailangan may wisdom din eh. Si Pastor Christian, sabi niya, Tay, magre-resign na ako. Ako ang number one na kumontra sa kanya. Sabi ko sa kanya, huwag ka magre-resign muna. Saan mo kukunin yung ikabubuhay mo? Sabi ko sa kanya, pioneering stage ka. Kasagot Pioneering pa. din itong organization natin. At hindi kita kayang buhayin. Sabi ko gano'n. Kaya ka rin buhayin ni Rod, pero binigyan ka ni Lord ng wisdom kung paano muna mabuhay. O, yun. And then, nung sinabi niya na talaga, tinatawag na siya ni Jesus. Wala na akong magagawa. Si Jesus sa langit nang tumatawag. Sino ba naman si Jesus ng Sa ZCFI? lupa. O, di ba? Oo. Pero, nung time na sumunod na siya sa Panginoon, established na. Yeah. Talagang si Lord na ang gumawa ng paraan. Iba yung panahon namin noon, anak, sa panahon ninyo. Ito pa ang problema, anak. Sinabi mo kanina, mindset. Mm. Seminaryan ako, anak, eh. Graduate ako ng seminary. Alam mo, mga ibang mga Bible colleges, pag gumraduate yan, ang iniisip agad ng mga gagraduate na mga estudyante, magpapastor ako sa isang mega church na kukuha sa akin. Kasi may mga churches na they go for the education ng isang pastor eh. The Kaya higher. pag may pinag-aralan ng pastor, meron akong kilalang seminary, hindi ko na lang babanggitin, pag off the record na lang tayo mamaya. Mag-graduate pa lang, bumababa pa lang yung pastor, kare-receive pa lang ng diploma, tatanungin agad. I-offer na agad eh. You go to our church, we give you this amount with Mm. housing allowance, with car allowance. Tapos may nag-aabang na naman na isang church. Sasabihin ng pastor, higher. We give you 20,000. Sa kabila, we give you 50,000. Sa kabila, we give you 100,000. Okay. Deal. So, ang nangyayari ngayon, ang pagiging pastor, nagiging profession na. Yes. Kaya minsan may problema tayo. Sorry, sorry sa mga nag-aral ng seminaryan din ako. Iniisip nila, yung pagpapastoran nila, yung kaya silang buhayin. Mm. Yung kaya silang bigyan ng mas malaki. Kaya ngayon, parang ginagawa na rin hanap buhay yung pagpapastor eh. You know, I came from a denomination. I will not mention the denomination. Ang pastor ay anong tawag nito? Kontrata for 2 years. Mm. Minsan 1 year. For 2 years, ito ang salary mo. Hindi magbabago yan. Ito benefit mo. Ang problema, pag ang pastor hindi nila nagustuhan, tatanggalin na agad nila. Kahit na nakakontrata ka ng 2 years, 1 month, 2 months ka pa lang, babayaran nila yung 22 months mo. Basta umalis ka lang. So anong nangyayari ngayon? Profesyon. Kaya maraming pastor, mag-apply uli ako sa isang church. At least magsalita ako ng di maganda, ma-offend sila. Hindi ko na matapos yung 2 years. O, di Mm. babayaran na nila ako. Anong nangyayari ngayon? Sorry, pero may mga ganyang senaryo. Yeah. May mga ganyang organization. Mindset din, anak. Of course, kultura. Pangatlo, yung organizational practices. Oo, yun ang problema. In biblical aspect, nag-seminary sila Bishop, no? Isa sa naisip ko, bakit si Paul ano naman, tent maker pa rin Hmm. siya habang nagmi-ministry, and also the other disciples, meron silang kinabubuhay eh. Meron silang Oo. ginagawa, no? Tama po Bishop, nung si Daddy din, sinabi niya yun eh. Parang ako, wala akong ibang trabaho. Actually, meron palang trabaho si Daddy, nagpipintura siya ng mga styrofoam. Parang, doon ko po kasi nakita, Bishop, no, sa generation namin na isang bilog po ito eh, lahat anak ng pastor. May nagtanong, sabi niya, sino magpapastor? Wala pong sumagot sa amin, Bishop, na may magpapastor. Parang tingin ko, hearing that, they don't need to choose between their profession at the same time their calling. Kasi Yes. madalas po ang isang taong may calling, tinatakbuhan niya. Simply because, paano ako mabubuhay? Hindi ko alam kung paano, hindi ko alam. May pamilya nga ako, gusto ko nga ikasal eh. So, I hope, Bishop, na yung sinabi niyong yun ay makarinig na organization na, uy, teka lang, parang tama yun na, pwede kong pagtrabahuin. Ito, Bishop, is it okay for a organization to have a business para at least masweldohan yung mga tao within their organization?
Ang gusto lang makuha yung thought nyo doon pagdating. Like for example, Champ. Parang Hmm. possible ba na ang Champ magkaroon ng ganito for Champ to have a fund na Pastor Chino, wag ka na magtrabaho. Champ ka lang, parang gano'n. I don't know, Bishop, kung paano niyo po yun na nakukuha. Actually, maraming organization, anak, meron talaga silang tinatawag na income generating Mm. program. Or meron silang funding talaga. May mga organization kasi na malalaki na, may mga supporters sila, mga foreign support. So kaya nilang supplyan yung mga pastors nila. Hindi sila mahirap magsuporta sa kanilang mga pastors. Pero may mga organization talaga, anak, kung ako tatanungin mo, na pwedeng mag-put up ng ganun pero hindi dapat pastor ang magpatakbo. Someone Mm. will be in charge on that department Yeah. na magkakaroon ng business, magiging income generating yan para yun yung magsusupport sa mga pastors. Pwede yun, anak. Mga ano yun, mga strategy yun, anak eh. Oh, may mga ganon. Yung iba kasi, di ba, may umaasa lang sa tithes of the tithes, mga ganon, sa mga tulong ng mga churches. Pero maraming organization ngayon, anak, meron mga business talaga eh. Meron silang pinuput up na restaurant, mga coffee shop. Tapos yung mga income nito, pinagsasama-sama nila, pinapaikot nila yan, anak. Mm. Tapos ito yung iba tinutulong nila sa talagang mga nagsisimulang mga pastor, yung hindi pa established, mga pioneering pastor, o bibigyan ka namin ng duration, 2 years. O, so 2 years susuportahan ka namin. So within 2 years, ikaw naman magsisipag ka hanggang sa ma-establish yung local church. O establish na local church mo, bahala ng local church sa'yo. Mm. Hindi rin sila makikialam sa finances. Kasi ikaw ang nagpalago niyan, ikaw ang ginamit ng Lord. And then, punta naman tayo sa iba. So unti-unti from 100% magiging 90% hanggang sa totally. Ganun, anak. Pero ako, I am not against with that. Walang Yeah. problema kung isang organization meron silang income generating. Walang problema yun, anak. Alam mo, meron ngang organization na nagme-mentor sa atin eh. Ang sabi, dapat ang organization ninyo, meron kayong mga tinatawag na katulad nun, simple business, Mm. small business enterprise na hindi kayo ang hahawak, merong hahawak, either one of your leaders na halimbawa pataniman o ganyan, tapos yung income niyan papasok sa organization at siyang magsusustain at magsusupport Mm. sa organization. May mga ganun, anak eh. May mga ganun. So sa akin walang problema. As long na ito ay para sa mga pastors natin, para Mm. sa mga local churches. Alam mo, anak, bago man tayo magwakas, one of my prayers, one of my dreams, o my dream or dreams, one day, kasi na-challenge ako sa isang organization eh. Bigyan kami ni Lord ng, halimbawa, 5 to 10 hectares na lupa. Yung bago man lang ako pauwi ng Lord, makita ko yung 5 to 10 o 5 hectares or 10 hectares, bawat pastor ay magkakaroon sila ng sarili nilang lupa doon na nakapangalan na sa kanila. Na Wow. ito binili ng organization, idudonate ng organization na nakapangalan sa kanila, hindi sa organization. Bakit? Para pagdating ng araw, pag nagpahinga na sila, nag-retire na sila, tumutulong na lang sila, meron silang bahay, meron silang lupa. Yan, anak, isa yan. Hanggang ngayon, di nawawala sa akin yan. Prayer ko yan. Lord, sabi ko, bago mo man lang ako pauwiin, makita ko man lang na yung mga pastors. Kasi anak, marami na akong karanasan na marami na akong nakita na maraming pastor na matay. Kawawa ang pamilya, wala man lang sariling bahay, palaboy-laboy, di ba? Yung organization, ang laki-laki, hindi man lang nabigyan ng organization, hindi man lang nahulugan ng SSS, hindi man lang nabigyan ng PhilHealth o whatever. So yun, anak, isa yun sa uh, in-impress ng Lord sa puso ko na, Lord, Oh, wow. sana mga pastors namin pag nagpahinga na sila o kaya gusto na nilang yung bang ibigay na nila sa mga susunod sa kanila, at least may bahay sila, meron silang matatayuan, meron silang mauuwian, at kung pinauwi man sila ng Panginoon, yung mga pamilya nila may masisilong. Siluman, tama po. Wow, Bishop, ganda. Ganda nung ganong vision niyo po, no? God bless your heart. Bishop, actually, last question ko na nga to eh. Saan niyo po nakikitang papunta ang champ? Nabanggit ko na yung champ kanina eh. Saan niyo po nakitang pupunta ang champ? Oh, ako, anak, nakikita ko, ang champ pupunta siya sa susunod na henerasyon, tataas kayo. Yung champ magiging pamana na. Yung champ leaders magiging pamana leaders na siya. At yung champ leaders ngayon, magti-train sila naman yung susunod. Mm. Sa nakikita namin, anak, sa ngayon,
Hindi na kami mahirapan pang pumili. Hindi na kami mahirapan pang mag-isip at mag-pray. Sino ang papalit sa atin? Kasi alam mo naman ang goal ng pamana anak eh. Pag pinababa ng Lord si Bishop dyan, sabay-sabay kami. Lahat kami. Kausapin namin Hindi si pwedeng may maiiwan. Wag Hindi mo na. pwedeng may maiiwan. Ang ibig ko sabihin anak, pagka nandyan na kayo, na pwedeng pumalit sa amin, sabay-sabay kami na bababa at kayo yung nandoon. Pero kami naman ngayon ang magtutulak sa inyo. Kami Mm, naman ngayon ang papaligid sa inyo. Kami naman ngayon ang papalakpak at magsasabing, go! Kami naman anak. So malayo ang hinaharap ng champ. mm, As long na ang champ ay nakikinig sa mga tatay, sumusunod sa mga tatay, nagpapasakop sa mga tatay, magiging maganda ang kinabukasan ng champ. Kami naman anak, wala naman kami ibang pangarap eh. Kung hindi maipasa namin sa inyo sa tamang panahon na alam namin na pwede na kayo. Yung ipinagkatiwala sa amin ng Lord ng 23 years din ang pamana. O, siguro after 5 years o 30 years, o kayo na, mga anak, hindi na kayo mga anak, mga tatay na rin kayo. Kayo mm. na ang mamuno. Kayo na ang mamuno. Ako na lang ngayon ang hindi pa senior eh. Lahat mga senior na eh, sa pamana eh. Dual citizen. Batang-bata ako nung naging part ako ng pamana. I was then 28. Ganon, 28 years old. Ako ang pinakabata nun. Nasa sila Bishop Rodel, nasa 30 plus, going to 40 na sila. 50 hanggang sa dumating ang time. Ako magsi-senior pa lang, pero sila mga senior. Ako seniorito pa lang, pero hindi pa senior. Pero, pero anak, pag sinabi na ng Lord, ibigay na sa champ, sila na yung pwedeng mamuno, meron na sila. They are now ready. Kahit na ako pinakabata sa lahat, sasama ako, magkakasama kami. Kasi alam namin na yung aming leadership hanggang dito na lang at ibigay na namin sa susunod na generation. Sabi ko, hindi naman kami natatakot anak eh. Walang natatakot sa amin na mawala na sa leadership kasi panatag kami na kayo ang papalit. Hindi kung sino-sino. Ang champ leaders ang papalit sa pamana leaders. Bishop, kung di po kayo natatakot, parang kami yung natatakot. Nandito kami anak, nandito kami. Makuha kayo lagi sa tingin. Actually, ano yan, isa yun sa magiging key factor na we hope na kaya pa namin kayong konsultahin, kaya pa namin kayong hingian ng advice when the time comes po na pasa nyo sa amin. Kung alam niyo naman po na masasalo namin, maayos namin ng mahahandle namin ng maayos. Sino ba naman kami na tatanggi doon sa part na yon? But we want you, Bishop, na kayo pong lahat, kayo pong mga core, we want you na yung credit maibigay namin sa inyo, yung, alam niyo po yan, Bishop, yung it's an honor for us na, kilala niyo ba si Bishop Mike? Hindi na namin sabihin yon. Yung nasa likod, yung nakaupo, yung, sana ganun pa yung sabihin namin. Yung nasa gilid na yan, yung nagpipray kanina, ganun, hindi yung, kilala niyo ba si Bishop Mike? Hindi niyo kilala, mentor ko. Wag sana ganun. Yes, yes. Abutin niyo pa ang 120 Bishop. 120 pa naman yung ano eh, minimum. Grabe ka anak ha. Anak, kaya mo naman kami mag-enjoy. Baka pag ganyan na, hindi na kami nag-enjoy, nag-i-injure na kami. Kaya nyo na kayo mag-enjoy. Yeah, yeah. Bishop, what is your life verse? And after that life verse, pwede niyo po bang ipag-pray yung mga tao na nakikinig naman nito? And for napag-uusapan natin ng leadership in the next generation, can you also pray for the next generation? Anak, I have two life verse. Pero yung pinaka-main verse na talagang kung bakit ako hanggang ngayon nandito sa ministry is Acts chapter 20 verse 24, 25. When Di ba? I do not count myself. Di ba? Hindi ko binibigay ang sarili ko na mas mahalaga sa akin. Ang importante sa akin ay magawa mm, yung pinapagawa ng Panginoon, that is to preach the gospel. And then Romans 1:16, for I am not ashamed to preach the gospel, for it's the power of God unto salvation. Yan anak ang reason kung bakit hanggang ngayon nandito pa rin ang tatay mo sa paglilingkod. Yan ang calling talaga natin. Ang calling natin is that to preach the gospel. yeah, yeah. Hindi yung profession natin, hindi yung testimony natin, kundi yung ginawa ng Lord Ayan. sa atin. So, ang challenge ko anak sa inyo, sa mga susunod na generation,
Lakaran nyo lang yung dapat nyong lakaran. Sundan nyo yung dapat nyong sundan. Yung mga nagturo sa inyo, pahalagahan nyo sila, mahalin nyo sila. Si papa mo, grabe ang puso ng papa mo. Saludo ako sa papa mo. At nakita ko kung paano siya tinawag ng Lord, nakita ko kung paano siya talagang, paano sinimulan ng gawain hanggang sa lumago at naging successful siya bilang isang pastor at bishop. Lakaran nyo lang anak, sundan nyo ang mga magulang ninyo at ang mga tatay ninyo at mga nanay ninyo. Naniniwala ako anak na ang nagbibigay naman ng reward sa atin, hindi kami ang Lord. Amen. At tandaan nyo ito anak ha, hindi madali. Hindi Opo. madaling lakaran yung nilakaran ng mga tatay ninyo. At baka mas mahirapan pa kayo kaysa paghihirap na dinaanan namin. Pero Opo. ang maganda nito anak, rewarding naman pagdating sa dulo. Rewarding naman pagdating sa dulo. So anak, ang challenge ko sa inyo, keep on, move on. Mm. Dito kami anak, hawak kamay. Let's finish the race. Let's finish well. Okay? At kaming mga tatay at nanay ninyo, hanggang sa huling sandali ng aming buhay, ibibigay namin, ipapasa namin ang dapat ipasa at ibibigay namin yung dapat ibigay sa inyo. Yeah, thank you po, Bishop. Kita po namin sa inyo yung verse, yung life verse nyo. Ngayon pa lang kitang-kita ko siya. And pangalawa po, Bishop, sige, ikukunin namin kahit di namin alam kung paano. And pangatlo, the moment na i-download nyo sa amin lahat ng meron po kayo. Buti na lang merong cellphone eh. We can record it. Sige po, sabihin nyo lang. Ulit-ulit na lang po namin. And habang buhay po namin yon iti-treasure. Bishop, can you pray for us? Can you pray for the next generation and for those leaders who are listening? Yes, yes, yes. Okay, let's pray. Let's pray. Our gracious, loving Heavenly Father, we thank you so much for tonight's conversation, sharing time. Thank you, Jesus God, for the life of Pastor Jeeperd. Thank you, God, for his passion, for his love, for his respect to the men and women of God. Panginoon, sa gabi pong ito, salamat po. Dahil kung hindi po, dahil sa mga katulad nila, hindi po kami magiging mabuting mga tatay, magiging mabuting mga nanay sa kanila. Lord, tonight, bilang honor namin sa inyo at bilang respect namin sa inyo, Father, we want to pray for the champ leaders, for this generation, like them, oh God. Father, right now, you open, please, Lord, you open the windows of heaven to pour out all the blessings, all the good things, all the positive things, the anointing, the giftings that is intended for them, Lord God, as the next generation. Lord, kami po, magtatapos po ang aming paglilingkod sa panahon na papauwiin mo na kami sa iyong tahanan. Pero sila, Panginoon, nagsisimula pa lang po sila. Bago po mangyari, Panginoon, ang mga bagay na yon, hayaan niyo po, Panginoon, na mailatag, maipasa na sa kanila ang mga karanasan, ang mga kautusan na ipinagkatiwala mo sa amin na ginawa po namin at narating po namin ang mga bagay na ito. Ngayon naman sila naman, Panginoon. Lord, we pray for this generation. Preserve this generation, Lord God, for your glory and for your honor. Lord God, yung anointing na ibinigay mo sa amin, hindi mo lang doblehin, triplehin, quadruple na anointing ang igawad mo po sa champ leaders na ito. We believe, Jesus God, that the very best is yet to come. Kung paanong matindi ang iniwan mo sa amin nung kami tinawag mo, mas matinding pagtawag at mas matinding anointing ang ibibigay mo sa susunod na henerasyon. Lord, preserve them. Lord, guide them. Lord, we ask for your wisdom, knowledge, and understanding to flow upon them, Lord God. And they will be strong and they will be firm, oh God. Kagaya rin po ng mga tatay na nakaraan na kanilang na-interview. For to me, to live is Christ and to die is gain. Sila rin po, Panginoon, ay maglilingkod na kasama namin hanggang sa huling sandali ng kanilang buhay. Hanggang sa iyong pagbabalik, Panginoon. Father, we bless this generation. We speak anointing. We speak long, long satisfied life. We speak, Lord God, anointing upon anointing, victory upon victory, success upon success. Ay dadaloy po, Panginoon, sa mga henerasyon na ito. Panginoon, pagpalain mo po si Pastor Gifford, ang kanyang may bahay, ang generation na manggagaling din po sa kanila, ang kanilang magiging anak.
maging ang kanilang leadership sa panahon ngayon. Lord, we honor you. We honor them, Lord God. And we believe, Lord, na kung paanong mas marami kaming naakay, ay dodoble at titriplihin mo yung naakay nila sa kanilang henerasyon. Marami pong salamat. We entrust this generation into your hands. We entrust Champ, Lord. Bless them, O God, the leadership. Lord, pagpalain mo Pastor Chino, Pastor Jeepard, Pastor Ira, Lord God, Pastor Christian, Pastor F, ganun din, Panginoon, sila Pastor Sam, Pastor Tim, at sa lahat ng namumuno, Panginoon, sa Champ. Bless them, O God. Even Pastor Jubilee, Pastor Noni, Lord God, and the rest of the leadership of Champ. Bless them, Lord. We thank you, we honor you, we love you in Jesus' name. Amen. Thank you po, Bishop.